Matapos ang matinding laban ni Wade sa Mountain Ghost, ay wala siyang ibang maramdaman kundi ang napakatinding sakit sa buong katawan. Sa sobrang sakit nito, ay pakiramdam niya ay pinipilipit ang kanyang buong katawan. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya sa gitna ng labanan, kung saan nawalan siya ng malay at napunta sa isang uri ng mundo kung saan ay nakipaglaban siya sa isang dragon, subalit hindi siya ang lalaking iyon. Bigla siyang nagising mula sa panaginip na sumisigaw, lumingon siya sa paligid at napagtantong ito ang kwarto sa residente ng kanyang master. Nalilito siya kung paanong napunta siya dito, dahil ang huli niyang natatandaan ay noong nakikipaglaban pa siya. Napaisip siya na siguro ay nagtapos na ang laban habang siya ay walang malay, at siguro ay iniligtas siya ng kanyang mga senior brother. Lumitaw naman ang system window na nagsasabing nakuha niya daw ang reward mula sa misyon na nagbigay sa kanya ng dobleng talento sa martial arts at dagdag na 10% damage sa mga water beast, at hindi rin inakala ni Wade na pwede palang mag-fuse ang system sa Sovereign Lord. Tumayo siya sa mula sa kinahihigaan at kinuha ang kanyang sibat, pinagmasdan niya itong mabuti at nalamang totoo ngang dumoble ang kanyang talento sa martial arts. Simula ngayon ay nakikita niya na ang daloy ng enerhiya mula sa kanyang sibat pati ang sarili nitong paghinga. Napansin niya rin ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib, kumalat ito sa kanyang dibdib at doon ay napagtanto niya na pwede na pala siyang mag-cultivate sa flesh stage. Hindi siya makapaniwalang narating niya na kaagad ang pangalawang stage sa loob lamang ng 2 buwan, ito nga siguro ang kapangyarihan ng system. Isang kamay ang biglang bumukas sa pintuan at ito pala ay walang iba kundi ang 2 senior brother ni Wade. At nang makita sila, ay kaagad niya silang binati at tinanong kung bakit sila naparito. Sumagot si senior brother Hu na naparito daw sila upang magtanong patungkol sa nangyari sa loob ng kuweba na pinasukan ni Wade. Sumagot naman si Wade na matapos niyang talunin ang huling mountain ghost na inuutusan ni Butler Zing, ay kaagad din naman siyang nawala ng malay. At base sa usapang ito, ay napagtanto ni Wade na hindi pala alam ng kanyang mga senior brother ang patungkol sa higanteng mountain ghost na nakalaban niya. At kung ganun nga, ay mas mabuti siguro kung hindi niya ito ipaalam sa kanila dahil baka malaman nila ang patungkol sa kanyang system. Naniwala naman dito si Brother Shu, pero ang ipinagtataka niya lang ay kung papaanong namatay si Butler Zing. At nang marinig ito, ay hindi rin makapaniwala si Wade. Naisip niya na siguro ay may kung sinong nagtatago habang nakikipaglaban siya sa mountain ghost ni Butler Zing, ang ipinagtataka niya lamang ay kung hindi sila kalaban, ay bakit hindi nila siya tinulungan. Sinabihan naman siya ni Brother Hu na magpahinga daw muna dahil siya na lamang ang baalang mag-report kay Master, idinagdag rin niya na siguro ay magiging malaking paglilinis ang susunod nilang misyon. Narinig naman ni Brother Shu na malapit na rin daw matapos ang pag-aayos ng bahay ni Wade, at syempre ay ipinagtaka ito ni Wade dahil wala naman siyang natatandaang nagpaayos ng bahay. At dahil dito ay lumipat na nga ang eksena sa harapan ng kanyang panibagong bahay, hindi siya makapaniwala kung ito ba talaga ang dating napakaliit niyang bahay, dahil ang bahay sa harapan niya ngayon ay sobrang lapad at ganda na. Ito nga pala ang panibago niyang bahay, ang ganda diba? Napansin din ng mga manggagawa ang pagdating ni Zed, at isa sa kanila ay si Liu Quanfak. Tinawag siya nitong master at mukhang natagalan daw ang pagbabalik ni Zed, sinabi niyang itinayo daw nila ang bahay base sa blueprint na mayroong 2 bakuran. Ikinatuwa naman ito ni Wade subalit hindi na daw kailangang tawagin siyang master, dahil siya daw ang mas nakakatanda. Tawagin na lamang daw niya si Wade katulad ng dati. Naroon din pala si Tandang Punong Nayon, nagpasalamat siya kay Wade sa ginawa nitong pagligtas sa kanilang nayon. At bilang pasasalamat, ay nagbigay daw ng pera ang lahat upang mapagawa ng panibagong bahay si Zed. Aabutan sana siya ng pera, subalit sumagot lamang si Zed na hindi na daw ito kailangan. Sinabi niya sa kanila na gamitin na lamang daw ang perang yun upang pang-araw-araw na pambayad sa mga manggagawa, at ang natirang pera matapos gawin ang bahay, ay ibibigay na lamang sa mga manggagawa bilang bonus. Ikinagulat naman ng mga manggagawa ang sinabing ito ni Zed. Kaya naman ay nagpasalamat sila at pinuri ng husto ang kanyang kabutihan. At si Zed naman ay nahiya na lamang sa naging pangyayari, ibinaling niya ang atensyon kay Tandang Punong Nayon at nagtanong patungkol sa sitwasyon ng bayan. Sumagot naman ang matanda na matapos ang naging pangyayari sa festival, ay nagpadala naman ang master ni Wade ng 2 martial artist para bantayan ang kaligtasan nila. Subalit ang naging problema lamang ay nakakatakot daw ang mukha ng 2 yun. Natawa na lamang si Wade at sinabing normal lamang daw yon dahil sila ay mga martial artist. At nang marinig ito, ay hindi rin nilang mapigilang tumawa.
Pinagmasdang mabuti ni Wade ang tagpo at sinabi sa sarili na kung buhay pa sana ang ama niya, ay siguradong matutuwa ito. Kaya naman simula ngayon, ay nagdesisyon siyang mamuhay ng maayos. Kinagabihan, ay bumalik ulit si Zed sa ilog kasama si Fist at Gator. Inihanda niya ang sarili sa pag-apak sa tubig, sinabi niyang simula nang nagkaroon siya ng system ay matagal niya nang gustong gawin ito, ang makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Balik sa kanyang panaginip, ay hindi niya masyadong maalala ang galaw na ginamit ng River Sovereign, kaya napaisip siya na siguro ay masasayang lamang ito. Subalit hindi niya inakala na pwede rin palang gamitin ng ganito ang kanyang water manipulation. Tumapak siya sa ibabaw ng tubig at hindi makapaniwalang nakakapaglakad nga siya rito. Pagkatapos ay lumipat naman ang eksena sa kuta ng mga kontrabida, kung saan makikita natin si Ginoong Zhao at ang kanyang anak na nagmamakaawa sa lalaking tinatawag nilang Envoy. Halos maiyak na si Ginoong Zhao nang malamang nasira ang kanilang hideout at mapag-alamang patay na rin si Butler Zing. Hindi rin siya makapaniwala na ang halos 100 nilang Mountain Ghost ay basta-basta na lang namatay sa kamay ng mga disipulo ni Master Xiao. Ngunit imbes na maawa sa kanyang pag-iyak, ay sinipa lamang siya ng kanilang boss, wala na daw siyang ibang magawa kundi ang umiyak. Ang ipinagtataka lang ng Envoy ay kung papaanong nabunyag ang kanilang kuta kung kailan aanihin na sana nila ang elixir, nakapagtataka naman ata ito. Subalit sa kabila nito, ay nanatili pa rin siyang positibo dahil may natitira pa rin naman daw silang materyales sa paggawa ng pills sa ngayon. At kung natatandaan mo kapatid, ang materyales na tinutukoy nila sa paggawa ng pills ay mga tao. Inutusan ng Envoy si Ginoong Zhao na ihanda daw kaagad ang bangka dahil kailangan muna nilang bumalik sa stronghold ngayon mismo. Panyanatag ni Ginoong Zhao ang kanyang loob at sinabing bukas na bukas rin mismo ay may bangka nang nakahanda para sa pag-alis niya. At nang marinig ito, ay tuluyan nang umalis ang Envoy. Habang si Ginoong Zhao naman ay nakayuko at nagpapasalamat ng husto, at pagkatapos ay bigla na lamang natahimik. Ipinagtaka ito ng anak niya. Kaya tinanong siya nito kung may problema ba. Ngunit hindi siya sinagot ng kanyang ama, sa halip ay nagsalita lamang ito patungkol sa punong ito sa harapan nila. Ang punong ito ay tinatawag na Jujube, at maglilimang taon na daw nang itinanim niya ito. Subalit sa tinagal-tagal ng taon na yon, ay ni minsan ay hindi man lang ito nagkaprutas. Alam mo ba kung bakit inaalagaan ko pa rin ang punong ito kahit hindi na ito nagbubunga ng prutas? Tanong niya sa kanyang anak. At syempre ay sumagot lamang ito na wala siyang kaalam-alam. Ito daw ay dahil kahit hindi na ito nagbubunga, ay mapapakinabangan pa rin ito. Ang punong ito ay umaakit ng mga ibon at mga hayop araw-araw na maaari nilang kainin. Inihalin tulad din ni Ginoong Zhao sina Butler Zing, Ling Guiyong at Master Lu sa mga ibon at hayop na kanilang kinakain. Nangatwiran siya na ito daw ang tunay na batas ng kalikasan, ang mahihina ay kinakain ng malakas. Napuno naman ng takot ang muka ng kanyang anak nang mapagtantong ang lahat pala ng ito ay kagagawa ng kanyang ama, pati na rin ang pagkamatay ni Butler Zing ay kasama sa kanyang plano. Ipinaliwanag niya na ang mga puno daw, ay mabubulok rin balang araw. At ganoon din ang Ghost Mother Sect, inihalin tulad niya sila sa isang bulok na punong malapit ng bumagsak. At panghuli ay inilabas niya ang isang notebook at ipinaubaya ito sa kanyang anak, mag-utos daw siya bukas na ipa-deliver ang notebook na ito kay Wade. Dahil ngayong gabi ay maglalayag na daw sila patungo sa Huangzhou, at bahala na daw ang envoy na yun na maglinis sa gulong mangyayari. Kinabukasan, balik sa Martial Hall, ay makikita natin si Wade na pinapalibutan ng kapwa niya mag-aaral ng martial arts. Narinig ng isa na pinaslang daw ni Wade ang dosa-dosa ng Mountain Ghost ng nag-iisa, at hindi naman makapaniwala ang kasama niya dahil kumakain daw ang mga ito ng tao. Mapagmalaki namang nilinaw ng lalaking may piklet sa pisngi na hindi lang daw 100 kundi 100 Mountain Ghost daw ang napaslang ni Wade. Napagtanto naman ni Wade na siguro ay si Senior Brother Shu ang nagpakalat ng mga chismis na ito, dahil sobra-sobra naman daw ata ang mga detalye. At doon ay biglang may umagaw ng kanyang atensyon, sa ilalim ng puno ay nakita niya ang kanyang mga senior brother na seryosong nag-uusap. Paglapit niya, ay kaagad din naman siyang napansin ng mga ito. Pinalapit siya ni Brother Ho at tingnan niya daw kung ano ang ipinadala ng Zhao Manor para sa kanya, at syempre ay ipinagtaka naman ni Wade nang marinig ito. Kaya naman ay ipinaliwanag nila na ang ipinadala daw para sa kanya ay naglalaman ng titulo ng lupa at mga liham. Nakasulat sa liham na ang titulong ito ay nagkakahalaga ng 2,300 taels ng pilak o di kaya ay 5 miyong wen. Ituring mo na lamang ang lahat ng ito bilang paghingi ko ng tawad.
At ang ibang bagay naman ay regalo daw para sa iba, at sa uulitin ay magkikita tayong muli. Mukhang hindi daw talaga isang ordinaryong tao itong si Ginoong Zhao, dahil ang regalong tinutukoy niya ay isang papel kung saan nakasulat ang lahat ng patungkol sa Ghost Mother Sect. Nakalagay dito ang kanilang escape route, ang oras ng kanilang pagtakas, hideout at mga contacts. Napagtanto naman ni Brother Hu na siguro ay sinadyang binunyag ang hideout na pinuntahan nila dati. At kung ganoon nga ay hindi malaman ni Brother Shu kung ano talaga ang pinaplano ni Ginoong Zhao. Nagpaalam naman kaagad si Brother Lugaw at mag-uulat daw siya kay Master patungkol sa impormasyong ito. At sisiguraduhin niyang wala ni isa sa mga kultong ito ang makakatakas. At sa contact na tinutukoy sa liham, ay balik muna tayo isang buwan sa nakaraan. Sa isang maliit na komunidad, ay makikita natin ang isang lalaking nagtitipak ng kahoy. Sa araw na yon, ay nakita niya ang matandang nagngangalang si Liu at tinanong kung maghahatid na naman ba ito ng makakain para sa kanyang asawa. Sumagot naman si Tandang Liu na ayaw niya daw magutom ang kanyang asawa habang nagbabantay ng kanilang bangka sa ilog, dahil dito ay sinabi ng lalaki na mabuting tao nga talaga si Tandang Liu. Sumingit naman ang kanyang asawa na mabait nga si Tandang Liu, hindi katulad nitong asawa niya. At dahil dito ay natahimik na lamang ang lalaki at si Tandang Liu. Nagpatuloy na siya sa paglalakad dahil baka nagugutom na ang kanyang asawa. At matapos ang ilang minuto ng paglalakad sa wakas ay narating na rin niya ang ilog kung saan nakita niya ang kanyang bangka at ang kanyang mag-ina na nakatayo at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Subalit nang tatawagin na sana niya ang pangalan ng kanyang asawa, ay biglang may isang misteryosong lalaki ang naglagay ng patalim sa leeg niya at nilagutan siya ng hininga. Bumagsak ang kanyang daladalang baon at natalsikan din ito ng kanyang dugo. May isang kamay na pumulot dito, subalit ang nakapagtataka lamang ay kung paanong buhay pa rin si Tandang Liu. Ang nakakatakot pa ay ang madilim niyang ngiti ang mga mata niyang walang kabuhay-buhay habang sinasabing oras na para ihatid ang kanyang pagkain. At sa kanyang paglalakad, ay naiwan sa likuran niya ang dagwang bangkay ng tao. Balik naman sa kasalukuyan, makikita natin ang mas malapitan ng bangka at pantalan na pagmamay-ari ni Tandang Liu. Makikita natin ang kanyang mag-ina na nag-aayos ng lambat habang si Tandang Liu naman ay mag-iigib ng tubig. Malalim siya sa pag-iisip, isang buwan na daw ang nakalipas at ngayong araw na daw mangyayari ang ipinapagawa sa kanya ng envoy. Tiningnan niya ang mag-ina, at sinabi sa sarili na di magtatagal ay kailangan din niya silang patayin. Subalit naguguluhan ang isipan niya dahil sa boses sa loob ng kanyang ulo, nagsabi ito na kung hindi niya daw kayang patayin ang mag-inang yun, ay ang nilalang na lamang daw sa isipan niya ang gagawa. Ngunit hindi siya nagpadala dito, at para matauhan siya ay naghilamos na rin siya sa tabi ng ilog habang kinakausap ang sarili na huwag magsabi ng kung ano-ano at higit sa lahat, ay huwag lalabas. Subalit nang tinitigan niya ang sariling refleksyon sa tubig, ay nakita niya ang nilalang na nagsasabing hinding-hindi niya daw ito mapapalayas kailanman dahil sila ay iisa lamang. Makalipas ang ilang oras, ay medyo nahimasmasa na rin si Tandang Liu. Makikita din natin si Wade na kasama ang kanyang senior brother Shu, nagtatanong ito kay Tandang Liu kung available ba ang kanyang bangka. Kailangan daw nilang makatawid sa ilog ngayon, kaya naman ay kailangan nila ang kanyang bangka. Isinuot ni Tandang Liu ang kanyang sombrero at magalang na sinabing pwedeng-pwede daw, at habang papaalis na sila sa pantalan, ay sumigaw ang kanyang mag-ina at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Sa biyahe ay nakatayo lamang si Wade habang sinasabi sa sarili na hindi pa sila pwedeng kumilos dahil baka malapit lamang ang ibang kulto. Tiningnan niya si Tandang Liu habang minumura ang mga kulto, kailangan nilang maghanda sa paparating na aksyon. Maghanda ka na rin kapatid, dahil may matinding laban na magaganap. Nilapitan ni Brother Shu si Tandang Liu at tinanong kung asawa at anak niya ba ang dalawang yun. Sumagot naman si Tandang Liu na ganoon na nga. Subalit biglang nagbago ang ekspresyon ni Brother Shu at sinabing nakakadiri daw si Tandang Liu. Ano daw ang karapatan niyang sabihin yun habang nagbabalat anyo? Dahil dito ay biglang naglaho ang ngiti ni Tandang Liu at pa-inosenteng tinanong si Brother Shu kung ano ba ang sinasabi niya. Wala daw siyang maintindihan. Biglang tumigil ang bangka habang tumitindi ang tensyon, binunot ni Brother Shu ang kanyang dull blade at mariing sinabi na mukhang kailangan niya pang balatan ang hinayupak na ito nang sa ganon ay magsabi ng totoo. Nagsimula na ring magbago ang ekspresyon ni Tandang Liu, napuno siya ng galit habang sinasabing kailangan niya lamang ng isang araw. Pusang gala, sunod-sunod siyang nagmumumura. Sumigaw siya na kung malampasan ko lang ang araw na to, ay hindi ko na sana kailangang patayin sila. Binunot niya ang sandatang siya ring ginamit niya upang patayin ang dati at tunay na Tandang Liu. Ngayong nagkaganito na daw ang lahat,
ay wala na siyang magagawa kundi ang patayin silang dalawa. Napansin naman ni Wade ang aurang lumalabas sa katawan ni Tandang Liu. Nagulat siya nang mapagtantong ito ay nasa antas ng galloping horse. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang sibat habang ang dalawa naman ay nagsimula na sa pakikipaglaban, subalit dalawa laban sa isa ay hindi pa rin patas para kay Tandang Liu. Nasa antas nga siya ng galloping horse subalit ganoon din si Brother Shu, dalawa kami at nag-iisa ka lang, hanggang kailan ka kaya magtatagal, wika ni Brother Shu. Pero sino ba ang nagsabing nag-iisa lamang ako, sagot ni Tandang Liu. At sa mismong timing na yon, ay isang mukhang adik na may mahahabang kadina ang biglang lumitaw mula sa ilog. Ito pala ang boses na nagsasalita kanina kay Tandang Liu. Ang buong akala ko ay nasa isipan lamang siya ni Tandang Liu, subalit ang totoo ay nasa ilalim pala siya ng ilog. Hindi rin ito inakala ni Wade, at sa di inaasahang pangyayari ay pumulupot ang kadina sa kanyang magkabilang braso at hinatak siya nito pabalik sa tubig. Ipinag-alala ito ni Brother Shu subalit wala siyang oras para tulungan si Wade, dahil kaagad din namang sumugod itong kalaban niya. Sinabi niya kay Brother Shu na ang kanyang shadow guard ay isang dalubhasa sa pagpaslang sa ilalim ng tubig, kaya kung hindi siya mapapaslang ni Brother Shu sa loob ng 5 minuto, ay siguradong mamamatay ang binatang iyon. Tuwang-tuwa naman itong isa habang hinihila si Wade pailalim, nakakasigurado siya na sa puntong ito ay sumabog na ang mga baga ni Wade. Teritoryo ko ang ilalim ang tubig, mayabang niyang sabi. Ngunit nagulat siya nang biglang may puwersang nagmula sa kanyang kadina at inihampas siya sa isang bato. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Simula nang marating ni Wade ang 70% fusion rate sa system, ay palagi niyang tinatanong ang sarili kung gaano na ba siya kalakas sa ilalim ng tubig. Kaya naman nagpapasalamat siya sa pagkakataong ibinigay ng kalaban niya ngayon. Ginamit niya ang sarili nitong kadina upang hilain ang kalaban, sinubukan itong lumaban pero hindi niya makayanan ang puwersang nagmumula kay Wade. Maligayang pagdating sa aking kaharian, wika ni Wade. Sa mundong ito, ay walang Diyos. Dahil kung mayroon ngang Diyos, ay bakit hindi niya kami iniligtas? Kung mayroon nga talagang Diyos, ay bakit hindi niya pinakinggan ang mga hinaing ko? Kung mayroong Diyos, ay bakit ako nagkaganito? Narinig ko na makikita mo lamang daw ang Diyos kapag nasa pagitan ka na ng buhay at kamatayan, ito ang paniniwala ng isang batang hinubog sa pagpatay. Balik sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin ang tagisan ng dalawa sa ilalim ng ilog. Sino ba talaga ang binatang ito? Pagtatakang tanong niya sa sarili. Bilis ang panlaban ko, kaya hanggat mas mabilis ako, ay siguradong patay sa akin ang binatang ito. Ito ang salitang pinaniniwalaan niya bago siya tuluyang lampasuhin ni Wade. Ginamit ni Wade ang kanyang skill na water leap at pinakain ng masarap na uppercut itong kalaban niya. At sa sobrang lakas ng suntok na ito, ay tumilapo ng ilang metro ang lalaki kahit nasa ilalim pa sila ng ilog. Hindi makapaniwala ang kontrabidang ito kung papaanong nagawa siyang tamaan ni Wade. Katulad ng dalawa sa itaas, ay nasa antas rin siya ng galloping horse, kaya papaanong posible ito? Hinatak ni Wade papunta sa kanya ang lalaki gamit ang sarili nitong kadina at pinakain ito ng malutong na suntok sa sikmura. Hindi pala mahirap kay Wade na talunin ng isang martial artist na nasa antas ng galloping horse hanggat nasa ilalim siya ng tubig, at ngayong tapos na siya rito, ay nagtataka naman siya sa kalagayan ng kanyang senior brother. Kailangan niya nang bumalik sa bangka, habang ito namang kontrabida ay naniniwala na totoo nga ang kasabihang makikita mo lamang ang Diyos kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. At balik naman sa bangka, ay bigla na lamang bumagsak si Tandang Liu. Ngunit ang balat sa kanyang muka ay nagsisimula ng matanggal at tumambad ang ibang hitsura. Sa kabila ng pagkatalo, ay tumawa lamang ito at sinabi kay Brother Shu na kahit nanalo siya, ay siguradong pinatay na rin naman ang kanyang kasama ang kanyang junior brother sa ilalim ng ilog. Pagkarinig nito, ay nagsimula ng mapuno ng pangamba si Brother Shu sa kalagayan ni Wade. Pero nagulat silang pareho ni Tandang Liu nang biglang may isang kamay na kumapit sa bangka, at mula rito ay sumunod ang buong katawan ni Wade. Pagkasampa niya sa bangka ay nagkunwari siyang hingal na hingal at sinabing kinain daw ng water beast ang lalaking nakalaban niya. At nakakasigurado ako kapatid na ang water beast na yun ay si Chunky, mukhang busog na naman ang buwayang yun. At mula sa tubig, ay lumitaw nga ang dambuhalang katawan ni Chunky habang nakatingin sa bangka. At nang makita ito, ay napuno ng takot ang matanda. Naniwala naman si Brother Shu na water beast nga ito, at mukhang mas maswerte pa daw ang lalaking ito kumpara sa nakalaban ni Wade. At di kalaunan, ay tuluyan nang nabunyag ang totoong pagmumuka ng hinayupak na ito. Mas pangit pa pala ito kumpara sa tunay na Tandang Liu,
At nagawa pa nga talaga niyang titigan sa mata itong mag-inang niloko niya. At kung hindi lang dahil sa batang babae, ay siguradong pinatay na siya nitong ina. Nagsalita naman si Wade at sinabi kay Brother Shu na napansin niyang hindi naman daw ganoon kalakas ang mga kultong ito sa kabila ng pagiging galloping horse. Sumagot naman si Brother Shu na ang nakalaban daw nila ay nagmula sa nasirang henerasyon. Ipinaliwanag niya kay Wade na ang martial artist na nasa tiger hunting stage ay maaaring mabuhay hanggang sa 120 taon, habang ang nasa immortal stage naman ay maaaring mamuhay ng mas mahaba pa rito. Subalit nang bumagsak ang dakilang dynasty ng Chen 60 taon na ang nakalilipas, ay bibihira na lamang ang malalakas na martial artist ngayon. Isinaad niya na nabubuhay pa rin ang nagmula sa matatandang henerasyon, subalit ang mga nasa kalagitnaang henerasyon katulad ng ipinanganak 60 taon na ang nakalilipas ay matagal ng patay. Kaya naman ay hindi na lang basta-basta magpapakita ang kalaban na nasa antas ng immortal, sa madaling salita, ang mga martial artist na nakalaban nila ngayon ay hindi ang haligi ng Ghost Mother sect. Ang tunay nilang kalaban ay ang mga elite na nagmula mismo sa kulto, at ang mga yon ay tunay na malalakas. Lumipat naman ang eksena sa isang manor kung saan makikita natin ang isang matangkad na lalaking may puting buhok na kinakausap ang sarili. Matapos daw ang 40 taon simula nang sumali siya sa Ghost Mother sect, ay sa wakas ay nakuha niya na ang ipinagbabawal na teknik na tinatawag na blood sacrifice. At ngayong kinukulang ang sekta ng talento, at talagang desperado sa panibagong dugo, ang tanging pag-asa niya na lamang ngayon ay ang wolf smoke pill na ito. Ito ay nagbibigay kapangyarihan na nasa antas ng wolf smoke sa sinumang gagamit. Ngunit biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang may isang malakas na kalabog ang nagmula sa tarangkahan, at mula rito ay lumipad patungo sa kanya ang napakalaking punong kahoy. Kaagad niyang ginamit ang kanyang sariling teknik at sa isang iglap, ay nagkapira-piraso ang dating buong kahoy. Sino daw ang nang-ahas na pumasok sa kanyang pamamahay? Galit na tanong ng envoy. At bilang sagot, ay lumitaw mula sa tarangkahan ang dalawang senior brother ni Wade na si Brother Lugaw at Brother Hu. Sinuntok ni Brother Lugaw ng sobrang lakas si Envoy Huang, ngunit sa kabila nito ay nanatili pa ring normal at mapagmataas ang ekspresyon nito. Sa sobrang lakas ng suntok ni Brother Lugaw, ay napaatras ng ilang metro papunta sa pader si Envoy Huang. Napagtanto ni Brother Lugaw na siguro ay nasa kalagitnaan ng wolf smoke stage ang kanyang kalaban, isang antas na mas mataas sa kanya. Kaya naman ay wala siyang ibang magagawa kundi ang ilabas ang kanyang buong lakas at tapusin kaagad ang laban. Sa kabila ng tinamong suntok, ay nagawa pa ring tumawa ng envoy. Hindi rin makapaniwala si Brother Hu na ganito pala kalakas ang kanilang makakalaban. Alam niya noong una pa lang na malakas ang lalaking ito. Subalit hindi niya inakala na hindi man lang ito nasugatan sa suntok mula sa kanyang senior brother. Tumayo ang envoy at marahang pinagpag ang alikabok mula sa kanyang damit. Binalaan niya ang dalawa niyang bisita na kung ganito lamang sila kalakas, ay huwag na daw silang mangarap na makaalis ng buhay mula rito. At bilang pagpapamalas ng kanyang lakas, ay inilabas niya ang kanyang lilang aura. Nakilala naman ni Brother Lugaw ang aurang ito bilang ang Chi Force, subalit sa kabila ng malaking agwat sa kanilang lakas, ay hindi pa rin siya napanghinaan ng loob. Ginamit niya ang mga estatwa mula sa kanyang tabi at malakas itong sinipa patungo sa envoy na madali lamang nitong winasak. Walang kwentang mga pakulo, wika niya. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay ang isang palasong papalapit sa kanya. Ang palasong ito ay nagmula kay Brother Hu, pero nilinaw ng envoy na ang ganitong klaseng palaso ay hindi man lang makakalusot sa kanyang aura. Sumagot naman si Brother Hu na sapat na daw ito. At sa mismong sandaling yun ay biglang bamuka ang dulo ng palaso at mula rito ay lumabas ang kung anong pulbos na panandali ang bumulag sa kanyang mata. At sa opening na ito, ay tumalon mula sa kinatayuan si Brother Lugaw. At sa lakas ng talon, ay halos mawasak ang semento. Bigla siyang lumitaw sa harapan ng envoy at nagpakawala ng suntok na nagpayanig sa buong paligid. Tumilapo na naman papunta sa pader itong envoy at sinabi sa kanya ni Brother Lugaw na tapos na daw ang lahat. Hanggang dito na lang ang paghihirap niya. Sa sobrang lakas ng tama, ay napasok ng dugo at nagkapunit-punit na ang damit ng envoy. Napagtanto niya na trinedor na siya ni Ginoong Zhao dahil kung hindi ay papaanong nakapaghanda sila ng ganito. Ngunit nilinaw niya na hindi pa siya tapos, inilabas niya ang pill na pinakatinatago at sinabi sa dalawa na hinding-hindi niya sila papakawalan. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, ay biglang tinamaan ng mabilis na palaso ang pill na yon. At ngayong wala na daw ang wolf smoke pill niya, ay mas mabuting sumuko na lamang siya.
Mukhang sinabi rin sa inyo ni Ginoong Zhao ang patungkol sa pil ko, pero sino ba ang nagsabing yun nga talaga ang pil? Ang totoong pil pala ay nakatago na kanina pa sa bunganga ng envoy, at nang makita ito, ay napuno ng pangamba ang dalawa. Paanong napunta daw yun sa kanyang bunganga, at doon ay naalala niyang nilunok na pala ito ng envoy noong una pa lamang. Nagsimulang tumayo ang envoy mula sa kinahihigaan habang ang kanyang buong katawan naman ay nagsimula ng mag-crack. At dahil sa sobrang enerhiyang pumupuno sa katawan niya, ay hindi nito mapigil ang lumabas at maghasik ng takot sa kung sino mang nakakita. At di nagtagal, ay tuluyan nang nagbago ang pagmumuka ng envoy. Mula sa pagiging pangit, ay lalo pang mas naging pangit. Lumapad ng lalo ang kanyang bunganga at napuno ng matatalim ng mga ngipin, habang ang katawan niya naman ay mas naging macho pero nagkaroon ng napakaraming ugat-ugat. Kaya nyo bang labanan ang lakas ng panghuling bahagi ng Wolf Smoke Stage? Mayabang niyang tanong sa dalawa. Balik naman kay Wade, ay kararating lang nilang dalawa ni Brother Shu sa lugar ng labanan. Nasa kaduluhan lamang daw ng daan ang residente ng Zhao, kaya naman ay kailangan nilang magmadali. Ngunit bago man lang sila makapak sa loob ng manor, ay napuno sila ng pangamba dahil sa masamang aura na nagmumula dito. At dahil dito, ay napagtanto ni Brother Shu na nasa panganib sila Senior Brother Lugao. At tama nga ang hinala niya, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Mula sa alikabok ay lumabas si Brother Lugao at Brother Hu na nagsimula ng magtamo ng sugat sa katawan. Ang kulto ay kulto nga talaga, wika ni Brother Lugao. Palagi daw nilang pinagmumukhang tao ang sarili sa kabila ng pagiging halimaw, dagdag niya. Ngunit tinawag lamang siya ng envoy bilang mga nagkukunwaring mararangal, pero mga ipokrito rin naman. Hindi ba ito ang nais niyong makita, na kaming mga tira ng dating dinastiya ay magmukhang tao o halimaw? Galit na tanong niya. At dahil dito ay nakakuha tayo ng flashback patungkol sa backstory ng kontrabidang ito. Noong unang panahon, ay walang magawa ang mga natirang henerasyon mula sa dating dinastiya kundi ang tumakbo, dahil kung hindi ay papatayin sila ng mga sundalo. At isa sa mga ito ay ang batang si Envoy, habang tumatakas, ay walang magawa ang kanyang ama kundi ang magpaiwan upang makatakas ang kanyang mag-ina. Ngunit di kalaunan, ay lumala na rin ang kalusugan ng kanyang ina sanhi na rin ng kahirapan. At ang huling hiling ng kanyang ina para sa kanya, ay ang mamuhay siya ng tapat. Subalit di kalaunan, ay natagpuan siya ng mga miyembro ng Ghost Mother Cult kung saan sinanay siyang pumatay at pinangalan ng Huang Zhejian. Balik sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin ang sagupaan ng dalawang malalakas. At sa tindi ng kanilang mga pag-atake, ay nagkawasak-wasak na ang buong paligid. Sa sobrang bilis nilang gumalaw, ay hindi na makapunterya ng maayos si Brother Hu. Ngunit biglang may tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran, at paglingon niya, ay nakita niya sila Brother Shu na kasama si Wade. Nahihiya namang sinabi ni Brother Hu sa kanyang senior brother na nahihirapan daw siyang tulungan si Senior Brother Lugao, pero bahagya lamang natawa ang kanyang senior brother at sinabing okay lang daw yun. Kinuha ni Brother Shu ang pana at sinabing siya na daw ang bahala. Habang pinupunterya ni Brother Shu ang kalaban, si Wade naman ay hindi napigilan ng sarili na mamangha sa tindi ng laban sa pagitan ng Wolf Smoke Stage at Galloping Horse. Napagtanto ni Brother Shu na habang tumatagal ang laban, ay mas nagiging mapanganib ang sitwasyon. Wala siyang magawa kundi ang tiisin ang mga pag-atake nito habang naghihintay na makakita ng opening upang wakasan ang lahat. Napansin niyang ang weak spot ni Envoy Huang ay ang crystal sa dibdib nito, kaya naman ay kailangan niyang bigyan ng opening si Brother Shu. At noon din mismo, ay may isang palasong lumipad sa itaas ng kanyang ulo patungo sa Envoy. Ngunit ang ipinagtataka lamang ni Brother Lugao, ay bakit parang hindi ito ang totoong lakas ni Brother Shu. At tama nga siya, ang palasong yun ay nabali lamang nang tumama ito sa aurang lumalabas sa katawan ng Envoy. Pero dahil rin dito, ay napagtanto na ni Brother Lugao kung bakit mahina ang naging atakeng yun. Ang palaso palang yun, ay hindi ang tunay na pag-atake, isa lamang iyong panlilinlang. Kaya naman habang inihahanda ni Brother Shu ang susunod na pag-atake, ay kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas upang wasakin ang aurang pumoprotekta sa katawan ng Envoy. Sinuntok niya ng malakas ang dibdib ng Envoy, dahilan upang mag-crack ang aura nito. At dahil dito, ay hindi na nagsayang pa ng oras si Brother Shu. Ginamit niya ang kanyang buong lakas at binalot ng malaberdeng enerhiya ang palaso bago ito pinakawalan patungo sa kalaban. Pero bago tumama ang atake, ay lumipat muna ang eksena sa nakaraan ng Envoy. Naalala niya noong kasama niya ang kanyang master na nag-uusap sa napakalaking estatwa,
ay tinanong niya ito kung bakit hindi sila pwedeng mamuhay sa ilalim ng araw. Sumagot ang kanyang panot na master na ito ay dahil nagmula sila sa nawasak na henerasyon, ang panibagong henerasyong ito ay wala ng lugar para sa kanila dahil inagaw mula sa kanila ang mga bagay na dapat ay sa kanila. Kaya balang araw ay pagbabayaran ko sila kahit ano pa man ang kapalit. Ngunit mukhang hanggang pangarap na lamang yun, dahil ang palasong pinakawalan ni Brother Shu ay tumago sa kanyang aura patungo sa kanyang dibdib. Matapos bumaon ang palaso sa kanyang dibdib, ay napasok siya ng dugo habang nalilito kung paano itong nangyari. At doon ay naintindihan na ni Wade ang pangyayari, napagtanto niyang ang unang palasong pinakawalan ng kanyang senior brother ay sinadyang ginawang mahina upang linlangin ang envoy na ang palasong iyon ay mula kay Brother Hu, at nang maging kampante na ang envoy, ay nagpakawala si Brother Hu ng palasong may dagdag na lakas ng peak galloping horse stage. Ngunit sa kabila ng palasong nakabaon sa dibdib, ay nagawa pa ring magsalita ng envoy. Natawa siya at napagtanto sa sarili na mukhang marami pa nga siyang kailangang matutunan. Tinawag naman ni Brother Lugaw ang kanyang mga kasamahan at inutusang atali kaagad ang envoy gamit ang kadinang tinatawag na Blue Steel Chain. Ang kadinang ito ay ginawa talaga para sa mga martial artist na nasa antas ng Wolf Smoke, kaya naman ay siguradong wala na siyang kawala pa. Pinagmasdan ni Wade ang sugat ng envoy at napagtantong nakakatakot nga talaga ang lakas na tinataglay ng mga martial artist na nasa Wolf Smoke stage. Dahil sa kabila ng nabasag na puso, ay nagagawa pa rin itong mabuhay. At mas lalo pa siyang nagulat nang biglang lumitaw sa likuran ni si Brother Shu at sinabihan siyang huwag matakot sa nakita. Dahil ang mga kultong ito daw ay mahilig lang talagang magmukhang tao o multo. At nang marinig ito, ay hindi mapigil ang tumawa ng envoy. Naranasan niyo na bang mabuhay sa loob ng kuwebang hindi napapasukan ng liwanag? Naranasan niyo na bang gumapang mula sa mga tambak ng bangkay? Ang tanging gusto lamang daw niya ay ang mamuhay sa ilalim ng sikat ng araw, kaya ano daw ang alam ng mga katulad nilang may maayos na kinalakihan. Pero wala man lang isa sa kanyang kausap ang nakaramdam ng awa para sa kanya. Nilapitan siya ni Brother Shu at sinabihang huwag ipagmukhang kabutihan ang mga ginawa niyang kasamaan. Miserable nga ang naging buhay niya. Pero hindi ito dahilan upang gumawa ng mga bagay na sumira ng mga pamilya. Dahil sa mga kabulastugang ginawa niya, ay napakaraming bata ang nawalan ng mga magulang, at maraming mga magulang ang nawalan ng mga anak. Kaya ano ang karapatan mong mga tuwira na akala mo ay tama ang iyong ginawa? Walang kwenta sa akin ang lahat ng iyon. Ang tanging gusto ko lamang ngayon ay ang baliin ang lahat ng mga buto mo ngayon mismo at hugatin ang puso mo at ipakain sa mga aso, seryosong wika ni Brother Shu. Ikinagulat naman ni Wade kung bakit nagkakaganito ang kanyang senior brother, napabuntong hininga na lamang si Brother Lugaw at ibinahagi kay Wade na ang kanyang senior brother Shu daw ay isang ulila mula sa baryong winasak ng Ghost Mother sect. At dahil dito ay naiintindihan nila ang puot na nararamdaman niya, subalit oras na upang dalhin ang hinayupak na ito pabalik sa kanilang master. Kaya naman kahit gusto ng patayin ni Brother Shu ang envoy na yun, ay wala pa rin siyang magawa kundi ang sumunod sa kanyang senior brother. At nang mapansin ni Brother Lugaw ang pagkainis ni Brother Shu, ay pinasigla niya ito at niyayang uminom ng alak mamaya. At kung may alak, ay syempre hindi pwedeng hindi kasama si Brother Hu. Dahil dito ay napuno ng takot si Brother Shu na siguradong lalasingan talaga siya nitong dalawa sa inuman. Masaya pinagmasdan ni Wade ang pagkakaibigan ng tatlo. Ang ganitong pakiramdam ay hindi niya pa naranasan kahit sa dati niyang buhay. Pero mukhang iba na ngayon, dahil niyaya din siya ng kanyang senior brother na sumama sa kanila. Bahagya siyang natigilan dahil wala pang nagyaya sa kanya sa inuman, pero buong galat niya na lamang itong tinanggap. Pagkatapos ng labanan, ay binigyan tayo ni author ng isang filler chapter tungkol sa pang-araw-araw na buhay ni Chunky. Nagsimula ang eksena sa ilalim ng ilog kung saan makikita natin ang isang maliit na kuweba na may larawan sa labas. Mukhang ang kuwebang ito ay pagmamay-ari ni Chunky. Habang mahimbing siyang natutulog hawak-hawak ang isang mystic fruit ay bigla siyang nagkaroon ng isang bangungot kung saan lumitaw si Wade sa kanyang panaginip. Tinatanong siya ni Wade kung nasaan na daw ang kanyang mystic fish. Dahil dito ay nagising siyang pawis na pawis, nagpapawis din pala ang isda kapatid. Tumayo siya at hindi napigilang magbuntong hininga matapos magkaroon ng masamang panaginip. Ang ganda pala ng kwarto ni Chunky, may salamin pa at basket na lalagyan ng isda. Sa sobrang antok ay pakamot-kamot pa siya ng mata bago kinuha ang basket, humarap siya sa salamin at tuwang-tuwa naman siya sa kanyang nakikita. Ay sana all ano yan sling bag, at para mawala ang antok, ay sinampal niya ang sarili ng magkabilaan.
At mukhang epektibo nga ito, dahil mukhang punong-puno na nga siya ng enerhiya at handa ng manghuli ng isda. Di kalaunan, ay nakakita siya ng mapagtataguan. Doon ay matyaga siyang naghintay hanggang sa may dumaang sexy lady, hihimukang naka-jackpot itong si Chunky. Ngunit dahil masyadong siyang nagmamadali, ay kaagad din siyang napansin ng isda. Lumaki ang mata nito nang bigla siyang sinunggaban ni Chunky habang nanlilisik ang mapupula nitong mga mata na para bang adik. Pumasok ka sa basket, sabi niya sa isda. Ngunit sa kasamaang palad, ay walang hirap lamang siyang iniwasan ng isda at isang matigas na bato ng samalo sa kanyang mukhang adik na pagmumuka. Kaya ayon, lupaypay ang ating bida, ano ba namang buhay ito? Pero ang mas ikinagagalit niya ay ang hindi siya pwedeng mag-transform sa dati niyang laki. Dahil kung nasa tunay na anyo lamang siya ngayon, ay siguradong walang takas ang isdang iyon. Naalala niyang pinagbilinan sila ni Wade na huwag basta-basta mag-transform sa tunay nilang anyo dahil baka may makakita sa kanila at mabisto ang kapangyarihan ni Wade. Kaya naman ngayon ay walang magawa si Chunky kundi ang lumupaypay at magbuntong hininga. Ano ba namang buhay ito, pati isda maraming problema. Ang tanging gusto lamang sana ni Chunky ay ang matulog buong araw, pero kung wala siyang maipakitang isda sa pagbalik ni Wade, ay siguradong tatawanan na naman siya ni Gator. Doon niya naalala ang isang pangpayo ni Wade, na kung hindi daw epektibo ang lakas, ay gamitin daw ang utak. Kaya naman tumayo siya nang magkaroon ng magandang ideya, ano kaya itong ideyang naiisip ni Chunky? Ito ang kanyang ideya, una ay may ginawa muna siya, pagkatapos ay pumunta siya sa isang clearing para madaling makita ng isda. At mukhang epektibo nga ito, dahil nang kaagad siyang makita ng isda, ay hindi ito makagalaw sa gulat. At sino ba naman ang hindi maninigas kung makakita ng ganitong uri ng nilalang, anong uri ng isda ba ito? Plano niya palang akitin ng isdang yon, nilagyan niya pa nga talaga ng bra ang kanyang sarili. Ano sa tingin mo kapatid, sexy ba siya? At ang sagot ng isda ay ganito, na istatwa na lamang ang isda sa kabulastugang pinaggagawa nitong si Chunky. Sa kasamaang palad para kay Chunky, ay hindi gumana ang kanyang plano. Tumalikod lamang ang isda at umalis ng tuluyan. At pagkatapos umalis ng isda, ay biglang may narinig siyang tawanan mula sa ibaba. Pinagtatawanan na pala siya ni Gator, at ang malala pa ay nakisali rin ng batang si Feast. Dahil dito ay tuluyan na nga talagang nawala ang lahat ng kulay at sigla sa pagmumukha ni Chunky, sa sobrang hiya ay tahimik na lamang siyang tumalikod habang si Gator naman ay patuloy pa ring tumatawa. At doon na nga nagtapos ang ating filler chapter, balik naman tayo kay Wade kung saan makikita natin siyang nagsasanay sa Marshall Hall. Pawis na siya sa pagsasanay dahil hindi daw siya mapakali, dahil simula daw nang inaresto nila si Envoy Huang ay ibinenta daw ng mistress ang mga titulo ng Zhao Manor at ibinigay sa kanila ang mga pera mula rito. Halos mahulog na ang mata niya nang bigyan siya ng mistress ng isang buong piraso ng silver, at hindi lang ito ordinaryong silver, dahil ang ibinigay sa kanya ng mistress ay isang purong silver. Wala siyang ibang masabi kundi ang napakabait daw ng mistress at binigyan siya ng ganito kalaking halaga. Habang si Wade ay hindi mailayo ang atensyon sa hawak niyang pera, ay natawa na lamang ang kanyang mga senior brother. Mukhang ngayon pa lamang daw nakahawak ng ganito kalaking pera si Wade, kaya siya ay nagkakaganyan. Matapos ang mga nakaraang misyon niya kasama si senior brother, ay nagsimula na rin niyang makontrol ang panibago niyang lakas. At kahit hindi pa siya opisyal na nakakapag-breakthrough sa flesh stage, ay nararamdaman niyang malapit na itong mangyari. At ang araw na yon ay hindi na magtatagal pa, wika ni Wade. Habang nagsasanay siya, ay hindi niya napansing nanunood pala si senior brother Shu. Pinuri niya ang kasipagan ni Wade sa pagsasanay at sinabing naparito siya upang sabihing nagbalik na ang master at ipinapatawag daw ang lahat upang kumain at pag-usapan ang mga rewards na matatanggap. Nagulat naman si Wade nang marinig na mayroon pa palang reward maliban sa perang natanggap niya. Mayroon pa palang reward pagtatakang tanong niya kay Brother Shu. At sa loob ng hapagkainan, ay naroon din si Envoy Huang na sumisigaw na papatayin niya daw silang lahat. Napakawalang kwentang tao daw nilang lahat, wika niya. Subalit binaliwala lamang siya ng mga naroon, dahil ang focus nila ngayon ay ang pagkaing nasa harapan. Si Envoy Huang at ang hinayupak na nagpanggap bilang si Tandang Liu ay makikitang nakatali sa haligi ng Marshall Hall, hindi naman komportable si Brother Shu at tinanong ang kanyang kasamahan kung kailangan ba talaga nilang kumain habang pinapanood ng mga hinayupak na ito. Sumagot naman ang katabi niya na ang mistress daw ang may pakana ng lahat ng ito. Iba talaga itong si mistress, bulong ni Brother Shu. Pero nagtataka siya kung bakit nandito ang lalaking ito, nakalimutan ko na ang pangalan niya.
Bakit ka narito? Wala ka naman sa nangyaring laban sa Zhao Manor, masungit na tanong ni Brother Shu. Huwag ka namang ganyan kapatid, noong araw din kasing yon, ay may misyon din kaming dalawa ni Brother Cao. Hindi naman mapigilan ni Wade na puriin ang kakayahan ng mistress, nagagawa niya daw pangasiwaan ang Yang Manor nang wala man lang kahirap-hirap. Nagsalita naman si Brother Lugaw patungkol dito dahil mukhang hindi pa alam ni Wade ang family name o apelyido ng mistress. Ang surname daw ng mistress ay Shu, isang kilalang pangalan sa lungsod ng Huangzhou. Noong unang panahon daw ng dakilang mga ninuno, ay nagluwal ang pamilya nila ng isang Grand Secretary at ilang mga ministro. Idinagdag niya pa na si Master at Mistress daw ay ipinagkaisa mismo ni Grand Marshal Shu Wenzu. At ang ama daw ng mistress ay walang iba kundi si Shu Rongguang, isang third-rank official sa gobyerno at isang Imperial Banquet Minister. Napagtanto naman ng katabi ni Wade na kung ganoon daw, ay masasabing nagpakasal ang mistress sa may mababang katayuan kumpara sa kanya. Maaaring totoo nga ito, subalit binalaan siya ni Brother Lugaw na maghinay-hinay sa sinasabi dahil baka balatan siya ng master. At di kalaunan, ay dumating na rin sa wakas si master at ang kanyang asawa. Habang nasa hapag, ay unang nagsalita ang master. Narinig daw niyang magaling ang ipinamalas nilang kakayahan sa misyon. At ang dalawang ito naman daw ay ipapaubaya sa awtoridad mamayang tanghali. Ngunit hindi natakot dito si Envoy Huang, kahit ano pa daw ang gawin nila sa kanila, ay wala silang pakialam. Binalaan niya sila na ang kanilang sekta daw ay mayroong hindi mabilang na mga expert, kaya siguradong darating din ang araw na pagsisisihan nila ang lahat ng ito. Ngunit binaliwala lamang ni Master Xiao ang pagbabantang yun. Isang paurong na organisasyon na ni hindi man lang naiintindihan ang konsepto ng sustainabilidad. Napakatanga talaga, wika niya. Nilinaw niya kay Envoy Huang na hinahayaan lamang niya siyang mabuhay dahil may silbi pa siya, dahil kung hindi ay matagal na niyang pinatay ang katulad niya. At nang marinig ito, ay napuno ng takot si Envoy Huang. Nilipat ni Master Xiao ang kanyang atensyon sa kanyang mga disipulo at sinabing gagantimpalaan daw sila ng malaki dahil sa tagumpay ng misyon. At meron din daw siyang dala para kay Wade. Inilabas niya ang isang kahon at sinabing nagmula daw ito sa kanyang senior brother, kahapon lang daw ito dumating sa padalahan, kaya naman ay dinala na lamang niya pabalik. Ikinagulat ni Wade ang gantimpalang ito, subalit ang ipinagtataka niya ay kung sino ang senior brother na tinutukoy ng kanyang master. At para malaman kung sino ito, ay lumipat ang eksena sa lugar ng labanan. Hindi makapaniwala ang isang sundalo na pinatay ng kanilang kapitan ang late Wolf Smoke Stage na general para makuha ang bagay na yon, subalit ngayon ay basta-basta niya na lamang palang ibinigay sa iba. Napakamot ulo na lamang ang isang sundalong may 2 piklet sa kanang pisngi, napaka mapagbigay daw talaga ng kanilang captain sa kanyang junior brother, umaasa pa naman sila ang mapapapagbigyan nun. Sinabihan naman siya ng isa na dapat daw ay walang favoritism ang kanilang captain. Dahil dito ay natawa na lamang ang kanilang kapitan na mayroong mahabang buhok, ito ang senior brother na tinutukoy ni Master Huang na nagpadala ng bagay. At sa palagay ko lang, ay siguro ito ang pinakamalakas na disipulo ni Master Xiao. Bumawi na lamang siya sa kanyang mga kasamahan at sinabing siya na daw ang bahala sa alak nila pagbalik, at dahil dito ay nagsihiyawan ang mga sundalo sa tuwa. Alak lang pala ang gusto nila sa simula pa lang, may pakunwari pa silang naiinggit. Nagtataka naman ang lalaking ito kung nagustuhan ba ni Wade ang kanyang regalo, at mukhang malakas nga talaga ang senior brother na ito. Balik naman kay Wade, ay binuksan niya na kaagad ang regalo, at mula sa loob nito, ay lumabas ang malaberding aura. At sa nakita, ay hindi siya makapaniwala, dahil ang laman pa lang ng kahon ay isang spiritual weapon. Lahat ng spiritual weapon ay isang bukod-tanging pag-iral. Ang natatangi nitong katangiang lumago kasabay ng kanyang master ang siyang nagbibigay rito ng matibay at hindi matitinag na katayuan sa mundo ng mga sandata. Dahil sa pambihirang kakulangan ng mga materyales at labis na kakulangan ng mga taong may kakayahang lumikha ng ganoong uri ng mga sandata ay ang pagkakaroon ng isang espiritual na sandata ay itinuturing na napakalaking swerte para sa isang karaniwang martial artist. At ang ganoon kaalagang bagay ay nasa kamay niya ngayon. At ngayon ay meron na siyang 2 spiritual weapon. Binunot niya ang sandata mula sa kaluban nito at napansing may nakasulat ditong pangalan, napagtanto niyang ang pangalan ng blade na ito ay Asher Wolf. Sa tulong nito, ay tuluyan ang matatakpan ang kahinaan niya sa malapitang malaban, at simula ngayon, kahit sa anumang uri ng labanan, ay hindi na siya malilimitahan ng paligid. Matapos ang naging salo-salo, ay umuwi na rin si Wade sa kanyang panibagong bahay.
Naalala niyang marami na rin siyang absent sa klase dahil sa mga nakaraan niyang misyon, kaya naman ay panahon na upang bumalik sa eskwela. Pagbalik niya sa paaralan, ay narinig niya mula sa labas ang mga batang estudyanteng ginagamit ang nirekomenda niyang paraan ng pag-aaral. Habang naglalakad, ay napalingon siya nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Ito ang kanyang guro, si Henji. Sa wakas ay nandito ka na rin, wika niya. Nahiya naman si Wade nang marinig ito, dahil syempre matagal na siyang hindi nakakapasok. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang guro, ngunit okay lang daw ito dahil narinig din naman niya ang mga kagitingan ni Wade, wika ng kanyang guro. Niyaya siya ng kanyang guro na sumama dahil ipapakilala daw niya kay Wade ang dean ng paaralan, idinagdag niya na mayroon rin daw silang ginawang improvement sa phonetic system na ibinigay ni Wade. Ang dean ay ang pinuno ng paaralan, madalas na tinatawag na master o mas kilala sa mundo ni Wade bilang ang principal. At sa loob ng pavilion ng paaralan, ay nakaharap ni Wade ang dean. Ang dean ay ang matandang ito na nagngangalang Zhao Jishu, pinuri niya ang naimbentong phonetic system ni Wade, lubha daw siyang namangha. Yumuko si Wade sa matanda at binati ito ng magandang araw, ngunit sinabihan siya ng dean na hindi na kailangan pa ng pormalidad. Halika tingnan mo ang improvised version na ginawa namin ng guru mo, wika ng dean. Kinuha ni Wade ang isang papel na nakalatag sa mesa at namangha sa ginawang pagbabago, hindi lang ito basta binago dahil mas pinasimple at pinadali pa ito kumpara sa orihinal. Napagtanto niyang hindi nga talaga ordinaryong tao itong matandang kaharap niya, dahil ang ginawa ay maituturing na upgraded version. Inihayag ni Wade ang kanyang pagkamangha sa gawa ng dean, ang bersyong ito ay mas maganda pa kaysa sa ibinigay niya. Pagbabakumbabang sabi ni Wade. Ngunit mas mapagpakumbaba itong dean, nilinaw niya na siya nga dapat ang namamangha sa phonetic system na ginawa ni Wade. Dahil kung hindi dito, ay mananatili lamang sila sa siklo ng pagpapaliwanag ng mga karakter gamit ang karakter. Nagsalita rin ang guro na si Henji at ipinaalam kay Wade na ipinadala na daw niya ang ginawang phonetic system ni Wade sa kanyang sariling master. Dahil dito ay muli na namang nagpasalamat si Wade sa mga tulong na ibinigay sa kanya. Sa isip-isipan niya ay mas madali talaga ang buhay kapag mayroon kang malakas na background. Tinanong ni Wade kung sino ba ang master ni si Henji. Sumagot si Henji na mukhang hindi niya pa nga pala na ipapakilala kay Wade ang kanyang master. Inilahad niya na sa kasalukuyan, ang pinakamataas ng pyramid ng Imperial Capital, ay nakaupo ang emperador. At sa ibaba niya ay ang tatlong halls, ang Central Hall, Founding Hall at Martial Hero Hall. Sunod naman ay ang dalawang pavilion, ang Literary Abyss Pavilion at Eastern Pavilion. At ang sunod naman doon ay ang 5 scholar. Ang kanyang master ay walang iba kundi ang dakilang scholar, si Li Haobai, isa sa 5 scholar. Idinagdag niya na mula sa liham ng kanyang master, ay pinupuri din ito ang phonetic system na ginawa ni Wade. At nakakasigurado siyang kaya ng kanyang master na kumbinsihin ang emperador na gamitin ito. Sinabi niyang ang kultura ng kanilang bansa ay maihahalin tulad sa isang matayog at makapal na pader. Subalit ang mismong pader ding itong ang humahadlang sa pag-usbong ng panibagong mga ideya. Ang phonetic system daw ni Wade ay ang nagpaandar sa panibagong yugto ng kanilang emperador. Ngunit nababahala si Wade dahil mayroon pang 5 scholar maliban sa master ng kanyang guro, at paano naman daw ang magiging reaksyon ng emperador. Subalit pinanatag lamang ni Henji ang loob ni Wade, una sa lahat, ay hindi na daw kailangang ikabahala pa ang magiging reaksyon ng emperador, dahil ang emperador ay palaging bukas para sa panibagong ideya. At para sa kanyang master naman, ay wala na ring kailangang ikabahala pa. At para malaman kung bakit, ay lumipat ang eksena sa mismong kapital ng imperyo. Doon ay makikita natin ang isang dambuhalang building, at sa loob nito ay nagpupulong ang emperador at ang kanyang mga opisyal. Subalit patapos na pala ang meeting para sa araw na ito, kaya naman ay kung wala nang iba pang sasabihin, ay pinapaalis na sila ng emperador. Ngunit bago tuluyang umalis ang lahat, ay biglang may nagsalita at nagsabing meron daw siyang ibabahagi. Isang matanda ang tumayo at humiling na kung pwede ay mayroon siyang isang bagay na irerekomenda, isang panibagong sistema sa pag-aaral ng mga karakter na mas higit pa kumpara sa dati, at ang tawag dito ay phonetic system. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang master ng guru ni Wade, ang scholar ng Literary Abyss Pavilion, si Li Haobai. Makalipas ang ilang oras ng paliliwanag, ay hindi sumang-ayon ng ibang opisyal sa nirerekomenda ni Li Haobai. Isa na rito ay ang matandang nagngangalang ni An Xiaguang, hindi siya pumayag na palitan ang luma nilang paraan ng pag-aaral ng isang bagay na wala namang kabuluhan.
Isang matandang nagngangalang Juyi ang tutulrin at matalim na tinanong si Li Haobay kung hindi niya ba naiintindihan ang dahilan ng pagkatatag ng nasyon. Ngunit matalim din siyang tinanong ni Li Haobay kung hindi niya ba naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang pagbabago at dada pa siya ng dada, at syempre ay ikinainis ng mapagmataas na si Zhang Juyi ang bastos na sagot ni Li Haobay sa kanya. Subalit hindi lahat ay tutol sa nirerekomenda ang pagbabago, at isa na doon ay si Su Yugeng. Kung siya daw ang tatanungin, ay totoo ngang mas mabisa ang phonetic system kumpara sa kasalukuyan nilang ginagamit. Ikinagalit naman ito ng isang nakababatang opisyal at tinanong si Su Yugeng kung minamaliit niya ba ang kaalaman ng kanilang mga ninuno, dahil dito ay nagtataka rin siya kung masasabi pa rin ba ni Su Yugeng ang mga salitang ito sa harapan ng dating emperador. Ngunit para sa mga batang katulad niya, ay isang tingin lamang ay sapat na. Subalit natigil ang kanilang pagtatalo nang biglang nagsalita ang emperador, at sa harap ng emperador ay wala silang magawa kundi ang gumalang. Mas lalo pang lumala ang tensyon dahil hindi nagsalita itong emperador, nanatili lamang itong tahimik habang pinagmamasdan ang mga opisyal. Buong tapang na idineklara ni Li Haobay na ang hindi pagbabago ng kasalukuyang imperyo ay mauuwi lamang sa pagbagsak. Idinagdag niya na noong nabubuhay pa ang dating emperador, ay naglakbay ito ng mag-isa sa teritoryo ng barbaro sa Hilaga at naglayag sa timog na karagatan para lamang maintindihan ng mabuti ang pamumuhay ng tao. Ang kinatatakutan daw ng dating emperador ay hindi ang reforma, ang kinatatakutan niya ay ang isang pamamaraang hindi na mababago. Ang paraan ng hiwalay na mga titik ay mayroon ng higit sa 400 panimulang tunog at mahigit 1,000 hulihang tunog. Tatanungin ko kayo mga iskolar, gaano katagal ang inabot bago ninyo lubos na nakilala kahit kalahati lamang ng mga karakter na yon? At sa tanong na ito, ay walang naisagot ang mga iskolar. Siguro naman ay malinaw na sa inyo ang aking sinasabi, at siguro ay inabot rin kayo ng hindi bababa sa 5 taon upang lubos na makilala ang kalahati sa mga karakter. Subalit sa panibagong paraan na nirerekomenda ko, ay aabutin lamang kayo ng kalahating taon upang matutong magbasa at magsulat. At syempre ay sino ba naman ang hindi magugulat kung ang pinaghirapan mong makamit ng 5 taon, ay pwede naman palang matutunan sa loob lamang ng kalahating taon. At dahil dito, ay inakusahan nila ng panloloko si Li Haobay. Subalit tinawanan lamang sila ni Li Haobay, at sinabing kung hindi nila siya pinaniniwalaan, ay pwede naman nilang subukan mismo ito ng magmakaalaman na. Hinarap niya ang emperador at sinabing kamahalan, ang paraang ito ay binalangkas ng aking mag-aaral na si Liang Qiu. Bagamat isang hamak na mangingisda mula sa kanayunan, siya ay matalino at mapanlikha. Yumuko siya at sinabing ang ministrong ito ay naniniwalang ang imbensyong ito ay karapat-dapat bigyan ng parangal at titulo ng maharlika. At dahil dito, ay matagumpay ngang napukaw ni Li Haobay ang interes ng emperador. Itong binatang tinutukoy daw ni Li Haobay ay nakakapukaw ng interes, at dahil dito, ay personal niya mismong susubukan ang phonetic system sa ika-6 na prinsipi. At bilang pangwakas, ay dinismiss niya na ang mga opisyal. Balik naman sa Marshall Hall, ay maririnig natin silang nag-uusap ni Master Xiao patungkol sa bagay na tinatawag na Destiny Pattern. Nilahad ni Master Xiao na upang makapag-ulat sa Imperial Capital, ay kailangang kompleto ang impormasyon ni Wade. At ang tinatawag na Destiny Pattern ay isa sa mga kailangang impormasyon para sa lahat ng martial artist. Sinabi niyang kahit hindi sigurado, ay malaking oportunidad pa rin ang Destiny Pattern para kay Wade. Dahil yaong may mga pambihirang Destiny Pattern, ay mga ipinagpala ng langit at pinili mismo ng tadhana. Ang kapalaran mo ay hindi itinakda kundi hinuhubog sa kung paano ka tumugon sa mundo. Harapin mo ang unos at lalakas ka, harapin mo ang mga pagsubok at magiging alamat ka. Kung mataas ang antas ng Destiny Pattern, ay mas malaki ang maaaring marating ng isang tao. Para sa mga mandirigma, ito ay nangangahulugang mas matinding kapangyarihan. Ganoon din ang Destiny Pattern ay maaaring magbunyag ng maraming impormasyon. Ang paggalaw ayon dito ay kadalasang nagbubunga ng dobling resulta sa kalahating pagsisikap. Ang mga taong may mataas na antas ng Destiny Pattern ay kadalasang taglay ang parehong pangunahing selyo at bahagyang selyo. Halimbawa, ang pinakabatang martial saint na si Zhang Longxiang ay may 2 selyo. Ang pangunahing selyo ay ang Diyos na halijing bundok, samantalang ang bahagyang selyo ay ang nakakatakot na espiritong kwago na sumasamsam ng pagkain. Ipinapahiwatig nito na kung nais ng taong ito na makamit ang katanyagan at tagumpay sa hinaharap, ay kailangan niyang pagdaanan ang matitinding kapahamakan at kasamaan. Sa loob ng 13 taon matapos nito, si Zhang Longxiang ay inambush sa hilagang disyerto,
Mag-isang nakipaglaban sa 3 dalubhasa, napatay ang 2, at nasugatan ang 1. Malinaw na ipinapakita ang walang kapantay na husay ng isang banal na mandirigma. Bukod pa rito, ay taglay ng banal na mandirigmang si Yuanji ang destiny pattern ng dakilang uhaw na batong bundok at nagtagumpay siyang makamit ang Dao sa gitna ng ilang at baog na kabundukan, muling naging bata at naabot ang katayuan bilang isang banal na mandirigma. Sa kasamaang palad, dahil hindi siya kabilang sa dakilang Shan, ay tumanggi siyang sumuko at pinaslang siya ni Zhang Longxiang. Ang larangan ng digmaan ng 2 banal na mandirigma ay nabahira ng dugo, at lahat ng nilalang sa lugar na iyon, sa pagdilat sa ganitong ritual, ay nagbago at naging mga espiritong hayop at nilalang. Sinabi ni Master Xiao na siyempre, ang mga destiny pattern ay hindi nababago, subalit ang mga konstelasyon ng tao ay nagkaka-impluwensya sa isa't isa. At kung ganoon nga ay napatanong si Wade kung paano nalalaman o nasusukat ang destiny pattern. Sumagot si Master Xiao na ang susi sa pagsukat ng destiny pattern ay nasa abo ng insenso, at kailangang insensong sinunog na may mga pattern ng kapalaran. Kung mas malakas ang espiritual na enerhiya ng insenso at mas matagal itong naitago, ay mas maganda ang bisa nito. Naghanda rin daw si Master Xiao ng insensong may pattern ng kapalaran para kay Wade sa bisperas ng bagong taon, iningatan daw ito ng 5 taon. Ngunit sa kasamaang palad, ay kulang pa rin ito sa dugo ng 100 taong mahalagang isdang espesyal. Bago kay Wade ang salitang ito, kaya naman ay tinanong niya ang kanyang master kung anong uri ng isda ba ito. Sumagot si Master Xiao na ang mga likas na kayamanang isinilang mula sa langit at lupa ay taglay ang biyaya ng kalangitan. Ang dugo ng kanilang pinakaloob na asensya ay naglalaman ng tinatawag na fortune energy, o ang enerhiya ng swerte. Ito'y isang mahalagang sangkap na hindi maaaring mawala sa pagsukat ng mga destiny pattern. Idinagdag niya na inatasan niya na ang isang tao upang magtanong tungkol dito, at ngayon ay nakasalalay na lamang ang lahat sa kapalaran. Nagpasalamat si Wade sa kabaitan ng kanyang master, ngunit sa isip-isipan niya, ay mayroon na naman siyang pinaplano. Maaaring hindi ko makuha ang ibang bagay, pero pagdating sa paghahanap ng mahalagang isda, ay eksperto ako dyan. Pero bago yun, ay kailangan niya munang bumili ng panibagong bangka. Lalo na't ang pupuntahan niyang lugar ngayon ay ibang-iba kumpara sa dati. Lumipat ang ating tagpo sa isang daungan, dito ay makikita natin ang mga manggigisda na pumapalaot at nagbibinta ng mga nahuli nilang isda. Habang naglalakad, ay naalala ni Wade na nawasak ang kanyang dating bangka noong nadamay siya sa laban ng higanteng palaka at nag-aapoy na ibon. At makalipas ang mahabang paglalakad, ay nakarating na rin siya sa wakas sa bilihan ng bangka. Sa panahong ito, ang negosyo ng bangka ay kadalasang kinokontrata ng mga kulungan ng isda. Ang mga mangingisdang walang sapat na pera para bumili ng sariling bangka ay karaniwang umuupa na lamang mula sa mga kulungan ng isda upang makapangisda. Biglang isang matandang nagtatabako ang tumawag kay Wade, nagtatanong kung bangka ba ang hinahanap niya. Sinabi niyang mga bagong-bago ang mga bangkang mayroon siya, tingnan mo naman ang kinang ng tapang langis na pinahid. Mukhang maganda, hindi mahal at libre pa ang unang 3 buwang upa, wika ng matanda. Pinagmasdang mabuti ni Wade ang bangka at napansing maganda nga ang itsura ng bangkang ito, pero marami sa mga bahagi nito ay palihim na inayos lang. Malamang ay galing ito sa mga mangingisdang napilitang paupahan ang kanilang lumang bangka. Napalingon siya nang biglang may isang boses na tumawag sa pangalan niya. Ang lalaking ito ay si Lin Meng, kasama niya ay ang kanyang si Lin Songbao at Lin Fuyun. Napatigil ang isang mangingisda nang marinig ang pangalan ni Wade, Panginoong Liang. Siya ba ang ika-9 na alagad ni Master Yang, ang kilalang-kilala sa buong lalawigan? Sabi nila, ay siya raw ang matapang na mandirigmang pumuksa sa mahigit 100 mountain ghost. Masaya namang nagsalita si Lin Meng at sinabing matagal niya nang naririnig sa anak niyang si Songbao na may isang natatanging tao raw na nagmula sa Yixing. Ngayon na nakita niya si Wade ng personal, ay tunay ngang isa siyang kahangahangang binatang lalaki. Kaya naman ay inutusan niya ang kanyang anak na si Lin Fuyun na batiin agad ang tiyuhin niyang si Wade, sumunod naman ang bata at may isa pa palang batang may mahabang buhok. Pareho nilang binati at tinawag na tiyuhin si Wade. Hindi sanay si Wade na tawagin ng ganito kaya naman ay tawagin na lamang daw nila siyang Wade. Balik naman sa pakay ng matandang ito, ay diretsahan siyang tinanong ni Wade kung mayroon ba siyang kailangan. Nahiya namang sumagot si Lin Meng na ganoon na nga, mayroon daw siyang problema na nangangailangan ng tulong ni Wade. Maaari ka bang maging patron ng aking mga kulungan ng isda, mahal kong pamangkin? Kapag naging matagumpay ang bagay na ito,
ay ibibigay ko sa iyo ang 20% ng kita mula sa mga kulungan. At ireregalo ko rin sa iyo ang pinakamahusay na bangka rito. Sa totoo lang, ay pwede rin namang 30%. Ngunit hindi pumayag si Wade sa offer na ibinibigay niya. Ikinagulat niya ito at tinanong si Wade kung ano ang problema. Sumagot si Wade na naiintindihan niya daw ang laro na nilalaro ni Lin Meng, at alam rin niyang sa mundong ito, ay kinakain ng malalaking isda ang maliliit. Hindi niya ito makokontrol, pero may isang bagay na maaaring hindi pa nauunawaan ni Lin Meng, at iyon ay ang katotohanang isa ring mangingisda si Wade. Idinagdag ni Wade na totoo ngang makakatulong ang magandang reputasyon, pero ito ay kung may kakayahan ka talaga. Kaya niyang tumulong sa mga mangingisda ngayon sa pamamagitan ng murang bayad sa upa ng bangka, pero paano naman sa susunod? Nilinaw niya na nasanay na ang mga mangingisda sa murang upa, tapos sasali pa siya sa negosyo ng kulungan, ay baka siya pa ang sisihin o kamuhian nila. At kapag nangyari yun, ano na lang ang iisipin ng kanyang guro? Alam niyang hindi niya kayang ayusin ang lahat ng problema sa mundo, at alam niya rin sa sarili na mabuti siyang tao, pero hindi siya perpekto. Sa kabila ng pagtanggi ni Wade kay Lin Meng, ay nilinaw nito na hindi naman daw siya nagagalit, pero may isa pa siyang hiling na sana'y pagbigyan ni Wade. At kapalit nito, ay ibibigay niya kay Wade ang isang magandang bangka. At wala namang dahilan upang tumanggi si Wade, kaya naman ay tinanong niya si Lin Meng kung ano ito. Sumagot si Lin Meng na kamakailan, malapit sa hangganan natin at ng Shibu County, ay may mga kumakalat na balita tungkol sa isang spirit beast. Kaya naman, sa ngalan ng Lin Clan Fish Pens, ay nais niyang pakiusapan si Wade na paslangin ang halimaw. Sa malawak na katubigan ng Jiangwei Marsh ay nakatago ang hindi mabilang na kayamanan, ngunit kasabay rin ito ang napakaraming panganib. Ang mga tubig ay nahahati sa mababaw at malalim na bahagi. Ang mababaw na bahagi ay abot lamang ng karaniwang tao, at kaunti lang ang mapapakinabangan dito. Ang malalim na bahagi, sa kabilang banda, ay masaganang puno ng yaman, ngunit lubhang mapanganib. Kahit anong matalinong demonyo na papasok sa mababaw na bahagi ay kailangang magulat sa Panginoon ng ilog. Dahil kung hindi, sila'y paparusahan ng mga tagapagpatupad ng dakilang Shan, maaari silang palayasin o patayin. Halimbawa, ang ina ng Feast ay pumunta sa mababaw na bahagi upang ligtas na mangitlog. At ang dakilang labanan ng dalawang pinakamakapangyarihang demonyo ay naganap sa malalim na bahagi. Ang demonyong binanggit ni Lin Meng ay matatagpuan sa hangganan ng malalim at mababaw na bahagi ng tubig at karaniwan na para sa mga demonyo na hindi sinasadyang makapasok sa mababaw na bahagi. Palihim ring ipinadala ni Wade ang kanyang mga alag sa paligid ng Sheiyang Town sa lungsod ng Yixing upang linisin ang lugar, at halos lahat ng demonyo maliban sa pinakamalalakas ay napaalis na mula sa mababaw na bahagi ng tubig. Malamang ay napadpad lamang ang mga demonyong ito nang hindi sinasadya at hindi rin sila ganoon kalakas. Pero hindi sila ang mahalaga ngayon. Ang mas mahalagang bagay ay ito, hindi na siya isang karaniwang tao na limitado lang sa mababaw na bahagi ng tubig. Nasa 70% pagsasanib at malapit na sa antas ng flesh breaking ang lakas ni Wade. Kumpiyansa siyang makakahanap ng mas maraming oportunidad, ang mga 100-year treasure fish ay nangingitlog lamang sa malalim na bahagi ng tubig, kaya naman ay wala siyang choice kundi ang sumisid. Terran at magsimula na tayo, ginamit niya ang kanyang skill na Aqua Leaf at sumisid sa tubig. Pagdating sa ilalim, ay hindi mapigil ang mamangha ni Wade. Tulad nga ng inaasahan sa malalim na bahagi, ang mga bihirang materyales mula sa mababaw na bahagi ay laganap dito sa ilalim. Nagsisimula na ring mag-alala si Wade dahil matagal na oras na silang naghahanap, pero wala pa ring makita na target. Habang sumisisid, ay may halamang umagaw ng kanyang atensyon. Ang halamang ito ay kapag kinain ng tao, ay pwede silang tumagal ng kalahating oras sa ilalim ng tubig. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang pagkain ng mga maharlika. Ito ang sushi shell, isang mataas na antas ng ingredients na tanging mga mayayaman lamang ang nakakakain. Pero sa kasamaang palad, ay hindi ito ang pakay niya. Bigla na lamang napatigil si Chunky at kaagad na nag-transform sa tunay nitong anyo. Pumasok ito sa isang makapal na damo, kaya nagtaka si Wade kung may nahanap ba ito. Si Chunky ba talaga ito? Napaka-seryoso naman, akala mo ay robot. Pagkapasok sa kabilang bahagi, ay natigilan si Wade, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil sa harapan niya ay ang tinatawag na 7-star eel, isang puting hito na napapalibutan ng kuryente. Naalala ni Wade na hindi kayang panatilihin ng mga demonyo ang pare-parehong lakas base sa kanilang anyo.
Pero ang sinumang nasa antas ng wolf smoke o mas mababa pa ay tinatawag na demonyo dahil bihira lamang silang makita. Ang mga makapangyarihang demonyong nasa mataas na antas ay sumusunod sa kanilang sariling isipan. Iniiwasan nila ang mababaw na bahagi dahil takot sila sa dakilang Sean, at dahil hindi sulit ang gantimpala, ay parang bigas lamang ang karaniwang tao para sa kanila. At minsan, ang mga ligaw na treasure fish ay may hindi natatawarang lakas. Bigla itong sumugod kay Wade, pero madali niya din itong naiwasan. Maaaring malakas nga ito, subalit wala ito kumpara sa lakas ni Wade. Ginamit niya ang kanyang water manipulation at inatake ang hito, at ngayong malakas na ang kontrol niya sa tubig, ay wala nang kawala ang hitong ito. Ngunit napansin niya ang isang aninong papalapit, na iwasan niya ito subalit nadali naman ang kanyang mahuling isda. At isang sulyap pa lang sa nilalang, ay nakakasigurado na nga siyang ito ang demonyong tinutukoy ni Lin Meng. Ang nasa harapan niya ay isang dambuhalang long-nosed gar na kagat-kagat ang nahuli niyang hito. Ngunit sa kabila ng nakakapanindig nitong laki, ay hindi natakot si Wade. Sa halip, ang nararamdaman niya ngayon ay galit. Wala daw siyang pakialam kung anong uri ng demonyo man ito, ang hindi niya lang matanggap, ay ang ginawang pag-agaw nito ng nahuli niyang isda. Kaya naman bilang kapalit ng isdang nawala sa kanya, ay hihingin niyang kapalit ang buhay nito. Tuwing tumataas ang antas ng pagsasanib ni Wade sa system, ay laging may malaking pag-angat sa pisikal na kakayahan niya. Kaya naman palagi niyang inaabangan ang pagbabagong dala ng pag-abot sa flesh stage. Bagaman sayang at nawala ang mahalagang hitong yun, ang halimaw na ito ay nagdadala ng mas malaking pagkakataon. Pakiramdam niya ay kung gusto niyang makapag-breakthrough sa flesh stage at mapaunlad pa ang system, ay kailangan niyang kainin ang isdang ito. Bumway low si Wade at tumalon papunta sa isda, at sa tindi ng kanyang pagtalon, ay nagkawasak-wasak ang lupa sa ilalim niya. Ngunit hindi naman basta-basta magpapatalo ang isda, mabilis din itong sumugod patungo kay Wade. Pero sa kasamaang palad, ay isang after-image lamang ang tinamaan niya. Sa ibaba, ay tinawag ni Wade ang alimangong si Feast na hawak-hawak ang kanyang sibat. At sa kabila ng maliit nitong pangangatawan, ay nagawa pa rin itong naihagis ang mabigat na sibat ni Wade. Sinalo ito ni Wade at gamit ang kanyang skill na Aqua Leaf, ay lumitaw siya sa ibabaw ng isda. Nakahanda siyang tirahin ito habang pinipigilan niya rin ang paggalaw nito gamit ang kanyang water manipulation. At sa isang malakas na galaw, ay ibinato niya ng buong lakas ang kanyang sibat sa tiyan ng isda. Sa tindi ng lakas, ay bumagsak pa ibaba ang buong katawan ng halimaw. Ngunit hindi pa doon natatapos si Wade, dahil mula sa kanyang sibat, ay lumitaw ang alaga niyang alupihan na si Away. Kinagat at nilagyan nito ng lason ang sugat ng halimaw, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. At ang ibang alaga ni Wade ay tumulong rin, pinigilan ni Chunky gamit ang kanyang biguti ang buntot ng isda, habang si Gator naman ay kinagat ang kanang palikpik ng isda, at si Fist naman ay biglang lumitaw sa itaas ng isda at sinuntok ang likurang bahagi nito. At ngayong hindi na makagalaw ang isda, ay panahon na upang wakasan ang paghihirap nito. Inilabas ni Wade ang kanyang Asher Wolf na patalim, at buong lakas na hinati ang katawan ng dambuhalang isda. At sa sobrang dali ng labang ito, ay hindi mapigil ang tumawa ni Wade. Kung ikukumpara ang laban niya noon sa alimango, ay hindi lang siya nakaiwas sa pinsala, dahil ngayon ay napabagsak niya pa ang kalaban nang hindi man lang nahirapan. At hindi rin niya inakala na ganito pala siya kalakas kapag ginagamit ang lahat ng mayroon siya. Habang malalim siya sa pag-iisip, ay biglang lumapit sa kanya si Gator. Nagtaka siya kung ano ang kailangan nito, pero nang tingnan niya ang katawan ng isda, ay naalala niyang panahon na pala upang hatiin sa kanilang lahat ang katawan nito. At di nagtagal, ay tuluyan nang naluto ang laman ng isdang nahuli ni Wade. Inihaw niya ito sa nagbabagang apoy na talaga namang napakasarap. Ang estruktura ng katawan ng isdang ito ay may laman na mas mababa sa 50%, pero sa kabutihang palad, ay sapat naman ang laki nito, at higit pa sa sapat ang dami ng laman. Kinuha niya ang isang piraso ng laman at nagtataka kung gaano ba kadami ang taglay nitong water essence, inihipan niya ito ng kumikinang ang mata. At sa isang kagat lamang, ay nakakuha kaagad siya ng 22 water essence. Tiningnan niya ang system window at hindi makapaniwala na ganito karaming water essence ang isang kagat ng laman. At dahil dito ay mukhang hindi malayong ma-upgrade niya ulit ang kanyang system, at ngayong gabi, ay determinado siyang gawin yon. Pagkatapos kainin ng demonyong isda, ay nakumpleto kaagad ang fusion rate ni Wade sa system.
Lumabas ang kanyang system window at nakalagay dito na ganap na siyang nakapagsanib sa Water Monkey, at nakumpleto na rin niya ang requirement para sa Ascension. Lumabas mula sa palad ni Wade ang system sa anyo ng maliit na kaldero, napapalibutan ito ng tubig na bumubulwak ng malakas na enerhiya. Naalala ni Wade na ang pabor ng ilog na tinutukoy ng system ay noong nakipaglaban siya sa maraming bilang ng mga mountain ghost sa kuta ng Ghost Mother sect. Naisip niya na dahil sa swerte ay nakumpleto niya ang requirement para rito. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at ibinalik ang system sa kanyang katawan, idineklara niyang ang susunod naman ay ang Ascension. Nakalagay sa system window ang salitang Ascension at walang pag-aalinlangang pinindo ito ni Wade. Pagkatapos gawin yon, ay muling lumabas ang kaldero mula sa kanyang katawan. Mula rito ay umagos palabas ang enerhiya ng tubig at nang tingnan ni Wade ang kanyang paligid, ay lubos siyang nabahala. Pamilyar sa kanya ang pangitaing ito, katulad ito noong napunta siya sa isang panaginip habang nakikipaglaban sa kuweba. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang nakaramdam si Wade ng paninikip sa dibdib. Bumagdak ang katawan niya sa lupa at hindi niya malaman kung ano ang nangyayari. Nababahala siyang baka pumalpak ang Ascension. Ngunit hindi yun ang nangyari, napuno si Wade ng enerhiya at napasigaw sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang ang kanyang katawan naman ay napupuno ng matinding sakit. Naging matagumpay ang Ascension, ang swamp spirit na si Zeshuan, ay tuluyan ang ipinagsanib sa katawan ni Wade. Ito ang nakasulat sa system, matagumpay ang pag-akyat, ang spiritong lawa na si Zeshuan ay ganap ng 9 tegra. Si Zeshuan ay isang pambihirang nilalang ng kalikasan, ubod ng bagsik at walang kapantay, minamahal ng mga ilog at kinatatakutan ng mga hayop. Ang pagsasanib ay nagbibigay ng litid ng dragon at buto ng tigre. Ang litid ng dragon at buto ng tigre ay mga litid na kasing lawak ng kapangyarihan ng dragon, mga butong pinanday ng di matinag na puwersa ng tigre. Taglay ang walang hanggang sigla at walang katapusang lakas. Kayang hilahin paatras ang siyam na nagwawalang baka, isang puwersang walang makapipigil. Napasigaw si Wade sa sobrang sakit, lumabas sa katawan niya ang isang matinding puwersa ng enerhiya. At mula sa kanyang katawan, ay lumitaw ang isang dambuhalang silwete ng isang unggoy na kamukha ni Sun Wukong. Ganap ng nagsanib ang espiritong lawa ng puting unggoy tubig at ang espiritong lawa na si Zeshuan, at natamo ang likas na kasanayang sakyan ang tubig. At higit pa rito, ay naunawaan din niya ang likas na kakayahan, ang bilangguan ng tubig. Ipinagpala rin si Wade ng esensya ng tubig, binubuhay at pinayayabong sa loob ng tubig. May kakayahang unti-unting sumipsip ng water essence habang nakalubog, at pinupunan ng kakulangan sa ebolusyon ng mga alagang halimaw. Umungol ng malakas ang dambuhalang espiritu ng unggoy at sa wakas ay natapos din ang proseso ng ascension. Si Wade ay lupaypay na sa lupa, haingal na haingal at pakiramdam niya ay mapupunit ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang kanyang status window at sinabi sa sarili na mabuti na lamang at maayos ang mga gantimpalang nakuha niya ngayon. Nagkaroon rin siya ng panibagong mga skill katulad ng water prison at surfing water waves. Marahan siyang tumayo at sinabing ang mga litid ng dragon at mga buto ng tigre ay parabang nililinis at muling binubuo ang kanyang katawan, at ang sigla ng kanyang dugo at ang lakas ng kanyang chi ay ngayon nagdudulot sa kanya ng higit 3 ulit na kapangyarihan. At upang masubukan ang kanyang panibagong lakas, ay kaagad niyang sinuntok ang matigas na katawan ng isdang nahuli niya. Hindi siya makapaniwala na sa isang suntok lamang, ay nagawa niyang wasakin ang matigas nitong kaliskis. Bumalik siya sa pagkakaupo sa lotus position at nagsimulang mag-meditate, habang ang nasa likuran niya ay ang wasak na katawan ng halimaw. Napagtanto niya na ang mga flesh at skin stage ay may mahina at marupok na dugo at chi, kaya kinakailangan ng pisikal na paghubog at mga halamang gamot na pagkain upang pasiglahin ang dugo para magkaroon ng maayos na resulta. Ngunit matapos marating ang yugto ng buto, ay maaari na niyang simulang pagsabayin ang mga panloob na pamamaraan upang dagdagan ang panlabas na pagsasanay at tuluyang tumagos hanggang sa mga laman loob. Maaga na siyang ginabayan ng kanyang master upang linangin ang inskripsyon ng pagdaloy na chi, kaya hindi na siya nalilito kung paano ang proseso. Habang nagmumuni-muni, ay bigla niyang naramdaman ang isang nagliliyab na apoy sa kanyang dibdib. At dahil dito, ay masaya niyang napagtanto na narating niya na nga talaga ang yugto ng buto o bone stage. Mahahabang litid, napakalakas na lakas, mabibigat na buto at mabilis na mga kalamnan. Ang litid ng dragon at buto ng tigre ay tunay ngang pambihira, masayang sabi ni Wade sa sarili. Napagtanto rin niya na kung hindi dahil sa asensyong ito,
Ang 3 ulit na kasiglahan ng dugo niya mula sa litid ng dragon at buto ng tigre ay maaaring nagpatindi ng 3 beses sa hirap ng pag-breakthrough. Sa kabutihang palad, ay palagi siyang ginabayan ng kanyang master sa panloob na pagsasanay, kaya ang kapangyarihang nakuha niya ngayon mula sa Ascension ay damaloy ng kusa sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang system para sa isa pang announcement, ang kanyang alagang mga halimaw daw ay pwede nang mag-evolve. Si Gator ay pwedeng mag-evolve sa isang horned crocodile, habang si Chunky naman ay maaaring maging mighty tiger whale. Gusto mo bang mag-evolve ng alaga? Tanong ng system. Ikinagulat ito ni Wade, hindi niya inaasahang pwede na palang mag-evolve sina Gator at Chunky. Ikinatuwa ito ni Wade at masayang sinabi sa system na e-evolve na ang kanyang mga alaga ngayon mismo. Pinindot niya ang system at kaagad na nabalutan ng kung anong uri ng enerhiya ang dalawa. Lumutang sila sa ere habang pinagmamasdan ni Wade. At kung si Chunky ay chill lang at tila ba walang pakialam sa nangyari, ay taliwas naman si Gator, mukha itong gulat na gulat at hindi maintindihan kung paano siya lumulutang. Biglang lumaki ang bilog at nagsimulang magbagong kulay, napuno ito ng liwanag at sa di kalaunan, ay nagsimula na itong mag-crack. At mula sa itlog, ay lumabas ang panibagong nilalang. Una ay si Gator, dati ay isa siyang Taihua crocodile, ngunit nang mag-evolve ay naging isang horned crocodile. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng nagliliwanag at matutulis na sungay, at tila ba mas lumaki rin ang katawan. Dahil sa hitsura ni Gator, ay napatanong si Wade sa sarili kung magiging dragon ba ito. At syempre ay hindi natin pwedeng kalimutan si Chunky na sana all ay astig, makikita mo naman na ibang-iba na ang pagmumukha niya kumpara sa dati. Mula sa pagiging isang tiger head whale, ay ngayon isa na siyang mighty tiger whale. Nilapitan ni Wade si Gator at tiningnang mabuti ang ulo nito, napansin niya na ang sungay ni Gator ay kamukha ng sa dragon, kaya nagtataka siya kung sungay nga ba ito ng dragon. Bumalik na ang dalawang alaga ni Wade sa maliit nitong anyo. Tiningnan niya ang kanyang status window at napagtantong mas magiging mahirap na ang susunod na fusion rate kumpara sa dati. Kaya naisip niya na baka hindi magandang ideya na gamitin ang natitira niyang water essence para sa fusion rate. Nagdesisyon siyang gamitin na lamang ito ngayong gabi, naisip niya na sa pamamagitan ng pagpapala ng water essence, ay maaring mag-absorb ng water essence kahit nakalubog lamang sa ilog. Sa pamamagitan nito ay mapupunan ang kakulangan sa ebolusyon ng mga alaga niyang halimaw. Tiningnan niya si Gator at Chunky na parabang tumatawa, naisip niya na ngayong nakapag-evolve na ang dalawang ito, ay hindi pwedeng magpahuli rin ang dalawa niyang alaga, lalo na't hindi nila alam ang panganib na maaari nilang makaharap. Idineklara niya at alam niya sa sarili, na ang mga alaga niyang ito ang pinakamahalaga niyang baraha sa mapanganib na mundo ng martial arts. At kung dati ay wala siyang pagpipilian, ay iba na ngayon, dahil ngayon ay nagdesisyon si Wade na patuloy na maging mas malakas kumpara sa dati. Kinaumagahan, ay balik na naman si Wade sa ilog. Nakatayo siya ng matayog sa bangka na talagang napakabilis na akala mo ay may makina, walang kahirap-hirap nitong nilalakbay ang ilog. Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng panibagong skill ni Wade na riding the wave, hindi ito yung mga peking pagkontrol ng tubig, pagmamalaki niya sa sarili. At hindi lang yun, dahil ang mas nakakagulat pang bagay ay ang dalawa niyang alaga na nakakuha rin ng sariling espesyal na kakayahan. Tumalon sila mula sa tubig para i-display ang kanilang bagong anyo, ay sana all na lang sa inyo. Ang panibagong skill ni Chunky ay ang kakayahang magpakawala ng high-frequency wave sa mga kalaban. Ginamit ito ni Chunky, at sa isang iglap, ay nakahuli kaagad ng maraming bilang ng isda. Habang si Gator naman ay bumalik na sa maliit nitong anyo at ginamit ang skill na gumagamot sa injury ng kasama. Sinubukan rin ni Wade ang isa pa niyang skill na water prison at kaagad na nakahuli ng 4 na isda. Kinukulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagkontrol ng tubig. Ngunit napansin niya sa malayo ang isang malaking isda na nang ahas ay starbuhin ang kanilang pangingisda. At mula sa likuran ay bumulusok papunta sa isda ang dalawa pang alaga ni Wade, si Fist at Away. Nag-evolve si Fist at naging isang rock-clawed crab, habang si Away ay lumakas rin at naging isang heavenly water centipede. Matapos paslangin ang halimaw, ay kaagad itong dinala ng dalawa sa harapan ni Wade, binuhat papunta sa bangka. Napuno ng tuwa si Wade, sinasabing sa pamamagitan ng ganito kalakas na mga skill, ay hindi niya na kailangan pang magproblema sa pangingisda. Si Fist at Away naman ay bumalik na sa dati nilang anyo, mas cute talaga pag maliit. Ngunit madaling naglaho ang tuwa sa mukha ni Wade nang maalala ang napakalaking requirements para sa susunod niyang ascension. Ang kanyang fusion rate ay bumalik na sa 1%, at pati ang pabor ng ilog ay bumalik na rin sa 0.
Ito nga pala ang panibago niyang system window, basahin niyo na lang nang maunawaan niyong mabuti. Napabuntong hininga si Wade at sinabing ang landas ng cultivation ay napakalayo at nakakapagod. Ngunit ipinagwalang bahala muna yun ni Wade, itinoon muna niya ang kanyang atensyon sa nahuling isda. Nagdesisyon na rin siyang bumalik sa pier at iulat ang resulta ng kanyang misyon. Sa lugar naman malapit sa bayan, ay dalawang matanda ang nakikitang naghihintay. Tinanong ng matandang naninigarilyo ang lalaking kasama niya kung sa tingin ba niya ay makakabalik pa si Ginoong Wade. Ito rin pala ang matandang sinubukang pagbilhan ng sirang bangka si Wade. Idinagdag niya na inutusan daw siyang pumunta rito upang maghintay sa pagbabalik ni Wade sa loob ng 3 araw. Napaupo ang kasama niyang lalaki at inilabas ang dala nitong pagkain, sinasabing hindi rin niya alam kung makakabalik pa ba si Wade. Sarkastiko niya pang idinagdag na ang mga yaong nalulunod daw, ay ang mga taong marunong namang lumangoy. Kinain niya ang kanyang siopaw at binigyan niya rin ang matanda. Tinanong niya ito kung ilang tao na ba ang namatay sa malalim na bahagi ng ilog. Ngunit naputol ang kanilang picnic nang biglang bumagsak sa kanila ang dambuhalang isda, napaatras sila sa takot at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang nasa harapan nila ay ang dambuhalang ulo ng demonyong isda na gumagambala sa malalim na bahagi ng ilog, ngunit ngayon ay ulo na lamang ang natira sa katawan nito. Lumitaw sa harapan nila si Wade na dala-dala ang mga nahuling isda. Kinausap sila nito at sinabihang pumunta kay Lin Meng at sabihing napaslang niya na ang halimaw. At kagaya ng napag-usapan, ay kukunin niya ang bangka bilang kapalit. Tumalikod si Wade at nagsimula ng umalis, habang ito namang matanda ay hindi pa rin makapag-move on sa mapait na nakaraan. Muli nilang tiningnan ang dambuhalang ulo ng halimaw sa harapan at hindi pa rin makapaniwala na nagawa itong paslangin ni Wade. Pumunta si Wade sa palengke at ibinenta ang nahuli niyang mga isda. Pinaglaruan niya ang dala niyang isda habang nanghihinayang na hindi siya nakahuli ng kahit isang mystic fish. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ay may narinig siyang nagtitinda ng isang mystic fish. Napalingon siya at pati na rin ang mga tao sa likuran, at sa harapan ay isang matanda ang may hawak ng mystic fish. Tinanong siya ng isa kung saan niya ito nahuli, hindi pa daw sila nakakakita ng ganito kagandang mystic fish. Matandang Chen, napakaswerte mo talaga, wika ng isa. Napansin ni Tandang Chen na nandito rin pala si Wade at tinanong kung bakit ito naparito. Naalala rin niya na isa na palang martial artist si Wade, kaya naman ay tinanong niya ito kung kumusta ba ang tinitinda niyang mystic fish. Lumapit si Wade at sinuring mabuti ang nahuling mystic fish ni Tandang Chen, at napagtanto niya na ang isda na ito ay ang tinatawag na blueback dragon carp, isang mahalaga at mukhang matandang mystic fish. Idinagdag ni Wade na base sa bigat, ay nagkakahalaga ang isdang ito ng 45 taels. At nang marinig ito, ay hindi makapaniwala si Tandang Chen pati ang mga taong naroon. At mas lalo pang nadagdagan ang gulat ni Tandang Chen nang ibinigay sa kanya ni Wade ang isang balot ng pera, sinasabing bibilhin daw ito ni Wade sa halagang 50 taels. Nakiusap si Wade kay Tandang Chen na ibenta ito sa kanya. Pinag-isipan itong sandali ni Tandang Chen bago sinabing ibibigay niya na lamang daw ito. Nilinaw niya na si Wade ang dahilan kaya nakaligtas sila noong pag-atake sa panahon ng pagbibigay ng sakripisyo sa ilog, kaya wala siyang karapatan na tanggapin ang pera ni Wade. Ang bait naman pala ng matandang ito, sana all. Hindi naman makapaniwala ang mga tsismoso sa paligid ng marinig ang mga pinagsasabi ni Tandang Chen, tinatanggihan ng ganun kalaking halaga, nababaliw na ba siya, bulalas ng lalaki. Napuno ng ligaya si Wade. Hindi siya makapaniwala na hindi pa rin nagbabago si Tandang Chen katulad ng dati. Naalala niya na noong malapit ng mamatay sa gutom ang orihinal ng may-ari ng katawang ito, ay si Tandang Chen rin mismo ang nagkusang loob na tulungan siya. Hinati nito ang tinapay na para sana sa kanyang mga anak at walang pag-aalinlangang ibinigay ito kay Wade, tunay ngang siya ay mabuting tao. Kaya naman ay hindi na binawi pa ni Wade ang bayad at umalis na kaagad kasama ang nabili niyang mystic fish. Huwag ka nang tumanggi Tandang Chen. Kukunin ko na itong isda, masayang pamamaalam ni Wade. Hindi maipaliwanag ni Tandang Chen ang kanyang nararamdaman, naging emosyonal siya at sinabi sa sarili na mukhang napalaki ng maayos si Wade ng kanyang ama. Habang lumalakas paalis, ay sinulya pa ni Wade ang kanyang nabiling isda at hindi makapaniwala na kompleto na ang lahat ng kanyang kailangan para sa destiny pattern. At ngayon, ang tanging magagawa niya na lamang ay ang maghintay ng bagong taon upang malaman ang kanyang destiny pattern. Paglipas ng panahon, balik sa Marshall Hall, ay makikita natin ang mga batang masayang naglalaro sa labas. Sa loob ay isang kamay ang naglagay ng incense sa harap ng altar, ang kamay na ito ay pagmamay-ari ni Master Yang.
Umaasa siyang ang mga espiritu ng kanyang mga namayapang mga kasamahan ay patuloy na patnubayan at gabayan ang mga disipulo at tagapagmana ng Yang clan. Pinagmasdan ni Wade ang altar at napatanong sa sarili kung ang lahat ba ng mga ito ay ang dating mga kasamahan ng kanyang master sa laban. Napakarami pala. Matapos manalangin, ay lumingon sa kanya si Master Yang at sinabing panahon na. Panahon na upang alamin ang destiny pattern ni Wade. Inilabas ng Master ang isang kaldero at sinabing ang blood sacrifice method ay naglalabas ng kapalaran ng tao. Sa tabi nito ay isang mangkok, kinuha ni Wade ang isang matulis na kutsilyo at nag-iwan ng isang hiwa sa kanyang palad. Inutusan siya ng kanyang Master na ilagay ang kanyang dugo sa mangkok, subalit dapat ay katamtaman lamang ang dami. Inilabas niya ang isang papel na naglalaman ng pulang pulbos. Iniabot niya ito kay Wade at sinabing ito ay abo ng incense at gamitin niya daw ito bilang pangmarka o ink pad. Matapos ibuhos ang mapulang abo ng incense sa kaldero, ay inutusan naman siya ni Master Yang na ilagay ang kanyang kamay rito. Pagkalagay niya ng kanyang kamay, ay may kung anong uri ng enerhiya ang lumabas. Sinabihan siya ni Master Yang na huwag manginig, idinagdag na mas maganda kung malinaw. Sunod ay ibinuhos ni Master Yang ang dugo ni Wade sa isang uri ng lagayan, at hindi siya makapaniwala na bumuo ng bilog ang dugo ni Wade. Pagkatapos noon, ay kinuha ni Master Yang ang kaldero na naglalaman ng abo ng incense at kaagad na inilagay ito kasama ng dugo ni Wade. Mula rito, ay lumabas ang misteryosong enerhiya. At nang tanggalin niya na ang kaldero, ay bumungad sa harapan nila ang dalawang uri ng marka. Nang makita ito, ay hindi makapaniwala ang mga senior brother ni Wade. Hindi nila akalaing mayroon palang dalawang selyo si Wade, tunay ngang isa siyang henyo. Masaya nilang sabi. Ipinaliwanag ni Brother Hu na ang karaniwang tao ay walang laman ang selyo, at kung mayroon mang isa, ay nangangahulugan itong maganda ang kanilang magiging hinaharap. Ngunit ang masaya ay hindi lang iisa, kundi dalawa pa ang taglay na selyo ni Wade. Napansin nila na ang pangalawang selyo ni Wade ay isang ilog, nalilito sila kung bakit hindi buhay na bagay ang pangalawang selyo ni Wade. Hindi ba dapat isang mabangis na Diyos ang nakalagay, pagtatakang tanong nila. At ang pangunahing selyo naman ni Wade ay isang unggoy, mabangis na Diyos ba ito? Anong klaseng mabangis na Diyos ang unggoy? Pagtataka nila. Kakaiba, wika ni Brother Shu. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkabaliktaran ang dalawang selyo ni Wade. At doon ay napagtanto ng isa na siguro ay hindi ilog ang pangalawang selyo ni Wade, kundi isang dragon. At nang tingnan nila itong mabuti, ay mukha nga itong dragon. At sa sitwasyong ito, ay kinonsulta nila ang kanilang master kung ano ang ibig sabihin. Pinagmasdang mabuti ni Master Yang ang selyo ni Wade bago sinabi na ang selyong ito ay lubhang hindi maganda ang palatandaan. Ang selyong ito daw ay ang tinatawag na Long Jiao Walks the River, at mayroon itong dalawang interpretasyon. Ayon sa alamat, ang isang ahas daw ay naging isang jiao matapos ang 100 taon. At ang jiao na nilakbay ang ilog sa loob ng libu-libong taon ay magiging isang dragon. Ang unang interpretasyon ay maraming haharaping pagsubok si Wade bago maging isang tunay na henyo sa gitna ng sangkatauhan. Ngunit ang ikalawang interpretasyon ay may isa pang nilalang o tao na kasalukuyang nagiging isang dragon, at ang kanilang kapalaran ay tiyak na magbabanggaan sa kapalaran ni Wade. At isa sa kanila ay nakatakdang maabot ang kadakilaan sa pamamagitan ng pag-apak sa bangkay ng isa. Napuno ng takot at pangamba ang muka ng mga senior brother ni Wade nang marinig ito. Ngunit hindi nagpadala si Wade sa takot. Itinaas niya ang kanyang kamay at idineklara sa kanyang master at senior brother na wala nang kailangang ipag-alala pa. Buong tapang niyang idineklara na kahit siya pa ang siyang maglalakad sa ilog o ang siyang tatapakan, ay papatunayan niya man lang na siya ay hindi isang mahinang tao. Well said, natutuwang wika ni Master Yang. Idinagdag niya na ang binata na dating nilabanan ang 7 lalaki ng mag-isa ay siguradong magiging isang tunay na dragon. At para naman sa pangunahing selyo ni Wade, ay wala siyang alam patungkol rito. Ang tanging masasabi niya lamang ay sa ilalim ng tubig, ay maraming kalaban na makakaharap si Wade. Ngunit idinagdag ni Master Yang na ang pangalawang selyo ni Wade ay may kaugnayan din sa elemento ng tubig, sa mga basang kaharian. Nagdudulot ito ng malalaking biyaya, at masasabi na ang kapalaran at kamalasan ay magkahalong magkasalubong. Ngunit gayunpaman, ang tadhana ay hindi nakaukit sa bato. Bagamat dakila ang destiny pattern ni Wade, ay huwag dapat siyang magpadala sa labis na ambisyon. At kahit may mga banta ng kasamaan, ay kailanman ay huwag niyang maliitin ang kanyang sarili. At panghuli ay sinabi ni Master Yang na ipapasa niya raw ang impormasyon patungkol sa destiny pattern ni Wade sa emperador,
Maghihintay na lamang sila kung anong uri ng gantimpala ang makukuha nila mula sa itaas. Yumuko si Wade at nagpasalamat kay Master Yang sa pagsuri ng kanyang destiny pattern. Ang disipulong ito ay hindi kakalimutan ng utang na loob. Ang dahilan kung bakit hindi nababahala si Wade sa kabila ng sinabi ng kanyang master patungkol sa pangalawa niyang selyo, ay dahil alam niya sa sarili niya kung ano talaga ang pangunahin niyang selyo. Ang dambuhalang espiritu ng unggoy na nasa loob ng kanyang katawan ay hindi isang ordinaryong nilalang, kundi ang makaluma at mabangis na Panginoon, si Wushiki, pero tawagin na lamang natin itong Sun Wukong para masaya. Buong kumpiyansa si Wade na sa tulong ni Wukong, ay walang makakapihil sa kanya. Di nagtagal, sa Hall of Diligent Governance, ay natanggap na nga ng emperador ang impormasyon ukol sa destiny pattern ni Wade. Hindi niya akalain na isa sa mga selyo ni Wade ay ang Longjiao Walks the River, napagtanto niya na posible nga ito dahil ipinanganak si Wade malapit sa ilog. Ang hindi niya lang alam ay kung si Wade ang siyang maglalakad sa ilog o ang siyang tatapakan. Napatanong siya sa sarili kung ang karibal ba ni Wade ay ang matandang Jiao sa dakilang lawa. Pinukaw nito ang interes ng emperador, sino kaya sa dalawa ang tunay na magiging dragon? Wade, karapat-dapat ka nga ba sa aming inaasahan? Tanong ng emperador. Kinaumagahan, ay bumalik na ang eksena sa Marshall Hall. Doon ay makikita natin si Wade na katatapos lamang magsanay kasama ang ibang mga disipulo, pawis na pawis at haingal na haingal. Pinatawag sila ni Master Yang upang bigyan ng assessment sa taong ito, kaya wag daw silang masyadong magpabeya. At dahil si Brother Song at Wade ay kasasali lamang, ay mataas ang inaasahan sa kanila ni Master Yang. Kinausap niya si Brother Shung at sinabing dapat sa susunod na taon ay tunay na siyang maging isang martial artist, at mas maganda kung maabot niya ang antas ng galopang horse. Kaya mo bang gawin yun? Tanong sa kanya ni Master Yang. Sumagot si Brother Song na magsasanay daw siyang mabuti at sisiguraduhin hindi madidismaya ang Master. Inilipat naman ni Master Yang ang kanyang atensyon kay Wade at dahil halos hindi pa kalahating taon na nagsasanay ng martial arts si Wade, ay ang tanging hihilingin niya lamang ay ang makapag-breakthrough si Wade sa 3 antas. Kaya mo bang gawin yun? Paulit na tanong ni Master Yang. Sinubukang magsalita ni Wade at may lilinuin lang sana siya. Ngunit pinutol ni Master Yang ang kanyang salita at pinaalalahanang ang landas ng martial arts ay hindi dapat minamadali. Patuloy pa sana siya sa pangangaral ngunit sumingit na si Wade at sinabing hindi sila nagkakaintindihan. Inilabas ni Wade ang isang enerhiya sa kanyang palad at inamin kay Master Yang na nakapag-breakthrough na siya sa flesh stage. At nang marinig ito, ay hindi makapaniwala ang ibang mga senior brother ni Wade. Pati si Brother Song ay hindi rin makapaniwala na nakapag-breakthrough kaagad si Wade sa 2 antas sa loob lamang ng 3 buwan ng pagsasanay, sana all. Buong tapang na idineklara ni Wade na kaya niyang maging tunay na martial artist sa loob ng 1 taon, sana all. At syempre, bilang master, ay napuno ng ligaya si Master Yang sa progreso ng kanyang mahal na disipulo. Masaya niyang idinagdag na matapos ang deklarasyong yun ni Wade, ay bilang isang master, ay hindi siya pwedeng magpahuli. Tumayo si Master Yang at tinanong si Wade kung narinig niya na ba ang patungkol kay Emperor Huangwu. Ipinaliwanag ng master na sa nakaraang panahon, ang dakilang si Emperor Huangwu ay ginawa ang Invincible 10,000 Victories Technique. At sa paglipas ng panahon, ang teknik na ito ay hinati sa iba't ibang paraan. Ngunit nang pinagbabaliktad ng Taoist Master na si Gejian Tai ng Luguan Terrace ang Invincible 10,000 Victories Technique at samahan ng Taoist Technique ng Baodandong, ay may bagong martial arts na nabuo. Hinawakan ni Master Yang ang balikat ni Wade at sinabing sa araw na ito ay ituturo niya daw ang panibagong teknik kay Wade, ang teknik na tinatawag na Invincible 10,000 Victories Embracing the Origin. Lumipat naman pabalik ang eksena sa Imperial Palace, doon ay makikita natin ang emperador at ang isang ministro na naglalaro ng Go. Napansin ng opisyal na mukhang nasa maayos na mood ang emperador ngayon. Obvious ba? Natutuwang tanong ng emperador. Ang opisyal na kalaro ng emperador ay si Chief Steward Kang. Sa araw daw na ito ay inalis ng emperador ang pagiging county ng Chaozhou, at sa halip ay ginawang county ang lungsod ng Pingyang. Ginawa ring bayan ng emperador ang Yixing, at dahil dito ay nagkakagulo na ang mga mahistrado ng Chaozhou na kamakailan lamang ay isang county. Tumawa ang emperador at sinabing yaong may naitulong ay binibigyan ng gantimpala, at yaong mga wala ay inaalis sa pwesto. Tama lang naman yon, dagdag niya. At bukod pa ay ipinagtanggol ni Master Yang ang kadakilaan ng imperyo, kaya makatarungan lamang na bigyan siya ng gantimpala. Pero paano naman ang binatang si Wade? Tanong ng Chief Steward.
Ang pagkakaalam niya ay hindi pa sapat ang merit ni Wade para bigyan ng personal decree at mga gantimpala na mula mismo sa emperador. Kaya bakit? Habang abala ang dalawang matatanda na pinag-uusapan ang politika, ay biglang dumating ang batang lalaki ng emperador. Ang batang ito ang ika-6 na prinsipe at naparito daw siya upang panuurin ang kanyang amang emperador na naglalaro ng Go. Natuwa naman ang emperador at marahang pinisil ang pisngi ng kanyang anak, mukhang tumataba ka na bata, pangungot siya ng ama. Ibinaling ng emperador ang kanyang atensyon sa chief steward at tinanong kung ilan na sa palagay niya ang mga karakter na nababasa ng kanyang anak. 500 karakter, bulalas ng emperador. Masaya niyang sinabi na ito ay dahil lamang sa paggamit ng pinyin method sa loob ng 1 linggo. At syempre ay hindi makapaniwala si Chief Steward Kang, imposible naman ata ito. Tinatanong mo ako diba kung bakit ko binigyan ng gantimpala ang binatang si Wade? Simple lang naman ang dahilan, dahil ang binatang iyon ay karapat-dapat. Sa puntong ito, ay napangiti na lamang si Chief Steward Kang at sumang-ayon sa desisyon ng emperador. Lumipat ang eksena sa isang malaking barko sa gitna ng karagatan, isang lalaki ang galit na sumisigaw kung nasaan na ba si Commander Shu. Bakit ngayon pa daw siya nawala kung kailan malapit na silang dumating? Ang lalaking ito ay si Ran Zhongxi. Isang lalaking matanda ang lumapit at sinabing si Commander Shu ay nauna na daw upang mangisda sa ilog, sumunod na lang daw tayo sabi ng commander. Halos mapamura si Zhongxi sa kalukuhan ng kanilang commander, ngunit ayon sa babaeng kasama nila, ay hindi naman daw ito ang unang beses na may nangyari. Ang babaeng ito ay si Ran Ying, nagtataka siya kung bakit bigla na lamang umuulan ng nyebe. At ang dahilan ay ang nagyayelong kabundukan ng di ko alam kung saan, doon ay isang matandang babae ang umiiyak dahil papaalis na ang pinakamamahal nilang anak. Anak ko, siguraduhin mong mag-iingat ka pagdating mo sa labas, paalala ng ina. Ano ba ang pinagsasabi mo? Inis na tanong ng ama. Nakalimutan mo na ba na si Zhongyi ay magiging isa ng mahistrado ngayon? Sumagot naman ang ina at tinawag na walang kwenta ang ama. Bakit pa daw kasi naging mahistrado itong anak nila? Sa taglay nitong lakas ay pwede naman siyang kumuha ng ibang posisyon. Wala ka talagang alam babae, sagot ng ama. Hindi mo ba alam na napakasigla ng Pingyang County ngayon matapos ng paglitaw ng Ghost Mother Cult? Mukhang ang anak pala nila ay magiging isang mahistrado sa lugar ni Wade, mukhang may bago na naman tayong karakter. Nilinaw ng ama na kung makakaipon ng malaking merit ang kanilang anak sa Pingyang County, ay mabibigyan sila ng pagkakataong makaharap ang emperador. Balik naman sa Pingyang County, ay hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita. Dumating sa lungsod ang isang dambuhalang lalaki na nagngangalang Ko Zuang, at sa tindi ng laki niya, ay halos kinalahati niya lang lahat ng naririto. Kasama niya ay si Lan Tai, ang kanyang senior brother. Patuloy pa ring tinatawag ni Ko Zuang na isang bayan ang Pingyang, kaya pinagsabihan siya ni Lan Tai na simula ngayon, ay dapat tawagin niya na ang lugar na ito bilang ang Pingyang County. Idinagdag niya na sa pamamagitan ng lakas ni Ko, ay pwede niyang gawin ang halos lahat ng bagay dito. Kasama rin nila syempre ang kanilang master na si Pang Qinghe. Tinanong niya si Ko kung nakalimutan na ba nito ang dahilan kung bakit sila pumunta sa Pingyang County. Sumagot si Ko Zuang na hindi niya nakakalimutan. Ibinaba niya ang dala niyang bag at sinabing naparito sila upang haminin ang martial hall ng Yang Clan.